Patungo sa isang medical mission si Doc Paul Traves sa isang liblib na lugar sa Barrio Pag-asa nang biglang lumubog ang barko na sinasakyan ng lahat dahil sa malakas na bagyo. Kasama nito ang 2 nurse at 3 volunteer, subalit isa lamang ang nasagip ng doktor. Si Glisel Verumida, isang intern sa St. Anthony Medical Center kung saan nakadistino ang doktor. Napadpad ang mga ito sa isang isla kung saan hindi lang pag-iibigan ang mabubuo sa 2, kundi 4 na sanggol. Ating tunghayain ang kwentong pinamagatang Dr. Quadruplets, written by Precious. Lahat tayo ay umaabot sa puntong mas kailangan nating mamili kahit wala naman tayong pagpipilian dahil madalas hindi natin kontrolado ang ating mga puso. Hindi natin ito kayang turuan, kundi kusa iyong tumitibok sa taong akala natin nakatakda na para sa atin. At madalas, kahit anong iwas mo, tukso ang lumalapit pa sa'yo. Glisel, si Doc Polo grabe, ang gwapo niya. Palihim akong kinalabit ni Irma habang kami ay nasa cafeteria. Lunch break iyon at madalas dito kami kumakain, maging ang mga empleyado sa St. Anthony Hospital. 3 kaming naroon sa isang mesa na magkakasabay kumain. Ako, si Irma at si Dali. Lahat kami ay pulos intern sa St. Anthony. Sa gilid ng aking mga mata, nakita kong kasama ni Doc Paul si Nurse Janet, Nurse Karen at Nurse Mary. Pumwesto ang 4 sa kabilang mesa, malapit sa aming kinaroroonan. Kung titignan, ay close si Doc Paul sa 3 nurse at madalas ito talaga ang kanyang kasama. Wala naman akong alam tungkol sa kanila dahil bago lang ako't magdadalawang buwan pa lamang. Dito pala sila kumain. Pabulong na saad ni Dali. Doc Paul, dito na po kayo kumain. Sabay-sabay na tayo. Tawag ng makapalang mukha kong kaibigan na si Irma. Ako tuloy ang nakaramdam ng hiya para dito. Sa sinabi ni Irma, napaangat ako ng paningin at hindi sinasadya na pasulyap sa gwapong doktor. Gustong malaman kung ang reaksyon nito pero sa ilalim ng mesa, pasimple kong sinipa si Irma. Naiinis lang naman kasi ako dahil nagpapapansin ito. Thank you, okay na kami dito. Si Nurse Mary ang sumagot na may kasamang irap. Ngunit tumayo si Doc Paul at ngayon papalapit sa amin. Umiwas kaagad ako ng tingin dahil sa kakaibang kaba na biglang lumukob sa akin. Hindi pa man ito tuluyang nakakalapit, binabayo na ng matinding kaba ang aking dibdib. Si Irma ang kinikilig at nagpapapadyak. Tingin ko sa babae, may lihim ding crush kay Doc Paul. Bagay na alam kong posibleng mangyari dahil lahat naman napapansin ng gwapong doktor. Minsan ko na kasing nakita na tulad ko, palihim din itong pinagmamasdan yun lalo na kapag nasa duty kami. Pero hindi naman ako sigurado sa bagay na yun. If ever na totoo man, ay labas na ako dun, lalo at alam kong maraming nagkakagusto kay Doc Paul. Nang tuluyang makalapit sa amin ang lalaki, nag-alok ito na ililibre kaming 3. Na ang sabi, kunin daw naming lahat ang gusto naming kainin at ito ang bahalang magbayad. Nakita ko pa bago bumalik sa mesa ang doktor ay sinulyapan ako na may kasamang ngiti kaya naghurumintado lalo ang aking puso. Ang gwapo talaga nito, walang issue. Sa mga ngiting yun ay kakaibang kiliti ang naramdaman ko. Yun ang kauna-unahang pagkakataon na sa pakiramdam ko, mahal ko ang hinahangaang doktor. Mabait kasi ito, hindi lang sa mga pasyente, kundi sa lahat ng empleyado sa loob ng hospital. Simula na rin iyon na pasimple ako nagtatago kapag makakasalubong ito at pasimple ko din itong sisilipin kapag nakatalikod. Isang matinding pakiramdam na tanging ako lang ang nakakaalam dahil si Doc Paul ay isang hindi pangkaraniwang nilalang para sa akin. May kapangyarihan itong taglay na mapaibig ang kahit na sinong babae. Sa loob ng 2 buwan ko pa lamang naman sa hospital, nanatiling tinatanaw ko lang siya at kung hanggang kailan ko itatago yun, hindi ko alam. Ay, nakakapagod. Bulong ko habang hindi maipinta ang aking muka. Nasa restroom ako ngayon at sandaling nagpapahinga rito. Halos 10 oras na ako naka-duty at 2 oras pa nga aantayin ko bago ko tuluyang makauwi. Umupo ako sa bowl at hinilot ang namimintog kong hita. Ngalay na ngalay iyon, lalo at may takong ang suot kong sapatos na tanging pahinga ko lang ay break time. Pinatatawag ka ni Doc Paul.
Kulang na lang mapasigaw ako sa gulat pagkakita sa bumungad na si Irma, saktong paglabas ko ng restroom. Sapo ang dibdib ko sa kaba. Ikaw talaga? Kanina ka pa ba dyan? Inis kong bulyaw at hinampas si Irma. Sira, ano ba kasing ginagawa mo dyan sa loob? Don't tell me, dyan mo ini-imagine si Doc. Biro nitong tumatawa. Ang lakas talaga ng trip nito. Ano bang sinasabi mo? Hindi ko naman crush si Doc Paul. Galit-galitang sabi ko. Talaga ba? Ilang beses na kaya kitang napansing sumisilip sa kanya at patagong pinagmamasdan ng lalaki. Aminin mo man o hindi, ngayon ay alam ko na ang totoo. Pero wag kang mag-alala, ako lang naman ang nakakaalam. Pahayag nito na hinila na ako patungo sa office mismo ni Doc Paul at may meeting nga raw kami. Ni hindi ako nakapiyok para ipagtanggol ang aking sarili. Basta napasunod na lang ako sa kanya. Sige na nga, hahayaan ko itong malaman ng aking sekreto. Wala naman kasing masama dun. Isa pa, single naman si Doc. 2 nurse ang nadatnan namin ni Irma sa office ni Doc, kasama ang isang intern na si Dali at kasalukuyan ng pinag-uusapan ang agenda ng meeting. Tungkol lang naman iyon sa isang medical mission na kasama kaming 3 na Irma. At bukas na iyon kaya kailangan naming maghanda. At pagkatapos nun, piniyagan ng umuwi ang lahat maliban sa akin na maiiwan sa office nito. Doc, may ipapagawa ka po ba sa akin? Sa tansya ko ay nasa 1 segundo na ako nakatayo sa harap ng mesa nito. Nagtatanong kung bakit ako naiwan samantalang lumabas na ang 2 nurse at 2 intern. Hindi ito sumagot, bagkos ay tinignan niya ako. Yun bang tingin na binabasa ang laman ng utak ko? Habang sinasalubong ko ang titig niya, kinakabahan ako. Tila may kakaiba kay Doc ngayon. Umawang ang labi nito na tila ba may nais sabihin, subalit na natiling walang kibo hanggang sa nagbaba ito ng tingin at umiling. Never mind. Kasabay nito ay tumayo si Doc Paul. Let's go. Ihahatid na kita. May kinuha lamang ito sa ibabaw ng mesa at ngayon ginigiya ako palabas ng kanyang opisina. Hindi na ako nag-usisa pa nang maramdaman ko ang mainit na palad niya na nakadantay sa aking likuran. Totoo ba to? Ihahatid ako ni Doc Paul Travis? Mangani-ngani akong tumili sa kilig. Good night. Nang ihimpil ni Doc ang kanyang sasakyan sa harapan ng aming tahanan ay saad nito. Nagmamadali na akong bumaba noon at baka pagbuksan pa ako ng pinto. Malaking abala na yun para sa butihing doktor. Salamat Doc at good night din. Hiyang-hiya pa ako nang magsalita. Ngiti at kaway ang isinagot nito sa akin bago ako tinaboy na pumasok na sa loob ng bahay. Napapaisip na lang ako kung anong meron at kailangan ako nitong ihatid, subalit ipinagsawalang kibo ko na lamang. Bukod doon, may nais din itong sabihin na hindi na ituloy at naging palaisipan sa akin ang bagay na iyon. Kinabukasan, maaga pa ay gumayak na ako. Maagang bumangon at nagbihis. Kasunod ay nag-impake ng mga damit na dadalhin para sa medical mission sa Barrio Pag-asa. Ang usapan, 9:00 ng umaga, dapat nasa terminal na kami ng bus. Gustuhin ko mang tumanggi ay hindi pwede. Sa pagkakaalam ko, may-ari ng St. Anthony ang aking sponsor kaya nakagraduate ako ng kolehiyo. Nanatiling pribado ang kaalaman na yun para sa iba. Ang swerte ko na sa dinami-dami ng mahihirap na kagaya kong nagnanais na makapag-aral ay isa ako sa mga nabigyan ng pagkakataon upang makapagtapos ng pag-aaral. Kaya abot-abot ang aking kasipagan. Pero kung hindi lang talaga maagang namatay ang aking ama dahil sa pagliligtas nito sa sariling amo nang matuklaw ng ahas, hindi sana kami naghihirap ngayon. Isang simpleng family driver lamang ang aking ama noon sa pamilyang Villori. 8 taon din itong nanilbihan ng hindi inaasahang natuklaw ng ahas at ang masakit, hindi na umabot sa hospital ng buhay. Saktong 4th year high school pa lang ako taong 2002. Labis kaming nanibago sa biglaang pagkawala ng haligi ng aming tahanan. Walang trabaho ang aking ina at elementary pa lang si Hael na bunso kong kapatid. Pero sadyang mabait ang Diyos sa amin dahil saktong kakatapos ko lang ng high school noon nang mag-announce ang pamunuan ng eskwelahan na nagbibigay ng libreng scholarship program ang St. Anthony Medical Center ng mga kabataang nais makagraduate ng nursing. Ang totoo, hindi nursing ang gusto kong kurso, kundi accounting.
Subalit pagkakataon na ang kumatok sa akin kaya hindi ko yun pinalagpas. Kaya heto, masasabi kong sa kabila ng lahat na dumating na dagok sa buhay namin, hindi pa rin kami pinababayaan ng may kapal. Ready ka na ba para sa field trip natin, Miss Berumida? Bungad ni Irma sa kabilang linya. Umagang-umaga mapang-asar ang tono nito. Anong kailangan mo? Kung ikaw tumawag para asarin ako, wala akong time. Bye. Pagtataray ko. Kasama ito sa medical mission kaya dapat lang na nag-iimpake na rin ang bruha. 1 week kami sa Barrio Pag-asa at may katagalan kami doon. Oops, wait lang, wag mong papatayin. May chika ako sa'yo, bahala ka. Napairap ako sa sinabi nito. Naku, kay aga-aga pagmamarites ang inaatupag. Kung ano man yan, hindi ako interesado. We, kahit sabihin ko sa yung engaged na pala si Doc Paul kay Nurse Mary. Nangaasar ang hagik-gik nitong pinakawalan pagkatapos iyon sabihin. Natigilan ako, wari na ba to sa aking kinauupuan? Ramdam ko ang paninikip ng aking dibdib at mabigat na bagay na dumagan sa puso ko dahil sa katotohanan iyon. Kaya pala napapansin kong madalas si Nurse Mary sa office ni Doc Paul dahil may relasyon pala ang dalawa. Minsan ko na ring nahuling nagkakatitigan ng mga ito. Pakiramdam ko ay huminto saglit sa pag-inog ang aking mundo. Nawalan ako ng ganang sumama sa medical mission na yun, lalo at kasama si Nurse Mary. Pero may choice ba ako? Ano naman? Kunwari ay baliwala akong saad. Tsaka bakit nito yun kailangang sabihin sa akin? Unang-una, wala akong pakailam kung totoo man yun. Gaga, pagkakataon mo na to para masilo ang crush mong doktor. Magpabuntis ka para hindi matuloy ang kasal nila, no? Kailangan pagbalik natin after medical mission, may laman na ang matres mo. May pangungumbinsi pa nitong tono. Anong akala mo sa sperm ni Doc? Buto ng kalamansi na pwedeng isaboy kung saan at bigla na lang tutubo? Humagalpak naman ito ng tawa sa kabilang linya. Sa totoo lang, nasaktan ako sa katotohanang ikakasal na si Doc, pero disente akong babae. Tanggap ko kung hindi para sa akin. Kakalimutan ko na lamang, imposible din namang mabigyan ako ni Doc ng pansin. Bahala ka basta sinabi ko na sa'yo, ikaw din. Matagal ako natulala habang nakatitig sa pinto ng aking cabinet. Nandun kasi ang larawan ni Doc. Kalaunan ni marahan akong tumayo at tinanggal iyon. Oras na para kalimutan ko ang lalaki. Walang mangyayari sa nararamdaman ko gayong ikakasal na pala ito. Sabi nga ang kay Juan ay kay Juan at ang kay Pedro ay kay Pedro. Sa madaling sabi, hindi para sa akin ang hinahanga ang doktor. Itinabi ko ang larawan pero hindi magawang itapon. Saan na nga uli ang medical mission na yan, anak? Tapos na ako mag-impake nang bumungad si inay sa pinto ng aking silid. Sa Barrio Pag-asa, Bulusan, Western Summer po, inay. Tugon ko at napasign of the cross ito. Sus Mariosep naman anak, balitang-balita ang malakas na bagyong Pidong na parating sa lugar na iyon. Exaggerated nitong sabi, natawa naman ako. Katatapos lang po ng bagyo, inay, huli na kayo sa balita. Kaya nga po may medical mission dahil maraming mga bata ang kulang sa timbang. Ang nais ay bigyan ng vitamin sa mga bata at may mga feeding din kami. Wala na bang ibang volunteers anak? Bakit kailangan mong sumama? Training ka pa lang naman sa hospital, di ba? Dapat mga marurunong ang kasama nila dahil wala ka namang kakayahang manggamot. Nag-aalala pa rin ang boses ni inay. Kung pwede nga lang ho na hindi sumama, inay. Ang kaso hindi ko po nakakalimutan na may-ari ng St. Anthony ang sponsor ko. Tatanggi ba ako? Tsaka malay nyo, daan na pala to para maging isa na akong registered nurse. Natatawa kong wika dahil imposible yun lalo't hindi pa ako nakakapag-take ng board exam. Walang budget. Mabuti nga at kahit papaano napayagan ako magtrabaho. Need ko talaga ito dahil nag-aaral pa si Yael at ako ang gumagastos sa lahat ng mga pangangailangan sa loob ng bahay. Nag-aalala pa rin ako nitong tinignan. Basta anak, mag-iingat ka. Sino-sino ba ang mga kasama mo? Tanong ni inay. Si Doc Paul Travis, inay, at ang 2 nurse, tsaka kaming 3 volunteers. Tsaka lang ito kumalma sa pag-aalala nang marinig ang pangalan ng doktor. Si Doc Travis kasi ang doktor ni inay. Kapag may kaunting nararamdaman, gusto nito ang mabait na doktor ang susuri rito. Kapag wala nga ito't nasa OR ang doktor, ay talagang matyaga itong nag-aantay na lumabas.
At iisa ang sinasabi ng aking ina. Mabait si Dr. Paul Traves kaya hindi nakakapagtaka kung bakit hinangaan ko ito ng sobra. Paghanga na kailangan ko ng tuldukan. Habang nasa bus kami, ay tahimik ako samantalang si Dali at Irma walang tigil sa kwentuhan. Si Doc Paul naman ay nasa unahang bahagi ng upuan, katabi si Nurse Mary at Nurse Janet. Nakapikit lang ako hindi upang matulog, kundi iwasang makita si Paul at Mary na magkatabi. Nagsuot din ako ng headset para hindi ko gaanong marinig ang daldalan ng dalawang katabi. 6 na oras kami sa bus na maghahatid sa amin patungong pier, kung saan sasakay kami ng barko diretsong Bulusan, Samar. At kung kanina mainit sa kamay nilaan at tirik na tirik ang araw, ngayon naman nagsisimula ng dumilim ang paligid. Lumamig at may pabugsong ulan. Tansya ko ay nasa 4 na oras kaming nasa bus. Kalaunan, huminto ang bus at bumaba ang driver. 2:00 na iyon ng hapon at dinig kong kakain pala ng lunch. May ilang pasahero ding bumaba upang magbanyo, kasama na ang 2 intern, kasunod ang 2 nurse na aming kasama. Naiwan kaming 2 ni Doc at iilang mga pasahero. Maya-maya, may batang gusgusin ang umakyat ng bus. May bitbit itong nag-iisang bulaklak. Tansya ko ay nasa 8 taong gulang pa lamang ito. "Sir, baka gusto niyong bumili ng bulaklak para kay ma'am. Pambili ko lang po ng pagkain." Pakiusap ng batang marungis kay Doc Paul. Tumingin pa sa gawi ko ang nakakaawang bata. Dumukot naman ako ng pera bago pa man maunahan ni Doc. "Salamat, sir." Masayang wika nito nang maunahan ako ni Doc. Hawak na ng lalaki ang bulaklak at hawak naman ng bata ang 500 binigay ni Doc. Nahiya pa ako sa iaabot sanang 50 pesos kaya ibinalik ko na lang sa aking wallet at humalukip-kip sa upuan. "Sayo na." Abot ni Doc sa isang pirasong rosas na hawak nito na para bang wala akong choice kaya ibibigay ko sa kanya. Natigilan naman ako. Bakit sa akin ibinibigay? Pwede naman kay Mary. "Wag." Tatanggi pa sana ako pero kinuha na ni Doc ang aking kamay at inilagay doon ang hawak na bulaklak. "Wala akong pagbibigyan kaya sa'yo na." Sabi pa nito. Kung kanina natigilan ako, ngayon naman napatanga sa hawak na bulaklak. Feeling single pa itong si Doc, engaged na nga kay Nurse Mary. Ganun man, hindi ko pa rin maiwasang makadama ng saya sa bulaklak na ibinigay nito sa akin. "Ano yan ha?" Nagulat na lang ako sa biglaang pagsulpot ng 2 kong kasama. Nag-isip naman ako ng isasagot. "Ano kasi, yung bata na mamalimos. Binili ko na lang kasi kawawa naman." Palusot ko't itinago ang bulaklak na hawak at sumandal na ulit sa headboard ng sasakyan. Habang iwas na tumingin kay Doc. Akala ko pa naman, hindi nito itinuloy ang sasabihin na bigla na lang tumingin sa tahimik na si Doc. Naupo ang 2 sa tabi ko, sakto ring paakit sa bus ang 2 nurse na nag-alok pa ng pagkain sa 2 kong kasama, bukod sa akin. Bakit may pakiramdam akong galit sa akin si Nurse Mary? Kanina pagsakay namin ng bus, nakipag-unahan itong tumabi kay Doc. At inirapan ako na akala mo aagawan ng pwesto. Alam ko naman kung saan nilalagay ang sarili ko. Basta may pakiramdam akong nagsiselos ito. Or baka naman guni-guni ko lang yun. Pagdating sa pier, naunang bumaba ang 2 nurse kasunod si Doc na nilingon kaming 3. Unang inalalayan nito si Dali at Irma pababa. Kasunod ay ako naman. Wala sana akong balak abutin ng kamay ni Doc. Subalit nangangalay ang paa ko sa mahabang oras na nakaupo sa loob ng bus. Kung hindi ko gagawing kumapit sa kanya, baka mahulog na ako sa mataas na hagdan ng bus. "Salamat." Hindi ko mapigilang napahawak sa balikat nito nang ihakbang ko ang nangangalay na paa. Pakiramdam ko kasi nawalan ako ng panimbang. Batid ko namang walang mali siya kay Doc kahit na halos mayakap na ako nito. Ang kaso para akong lalapain ang buhay ni Mary dahil sa selos. Nakahawak kasi sa aking bewang ang lalaki at isang maling galaw ko lang, dikit ang mga mukha namin. "Okay ka lang ba? Kaya mo bang maglakad?" Nag-aalala si Doc na tanong. "Okay lang ako." Bago sumagot, dali-dali kong inilayo ang katawan ko sa lalaki at lumapit kina Dali at Irma na abot tenga ang mga ngiti sa akin. "Alam mo, Miss Berumida, kuhang-kuha mo yung inis ni Mary." Pabulong na tumatawa si Irma at inginuso pa si Nurse Mary. Kita din pala nito ang reaksyon ng babae kanina.
Umamin ka nga sa akin, Paul. May gusto ka ba sa volunteer na yun? Ngit-ngit na tanong ng babae na umabot sa aming pandinig. Hindi ko alam ang sinasabi mo, Mary. Dapat ihiwalay mo ang personal mong damdamin sa trabaho. Tugon ni Paul na nilagpasan ng dalawa. Patay, mukhang may LQ pa ata ang dalawa. Bubulong-bulong na sabi ni Irma sa amin ni Dali. Nagkibit-balikat naman ako sa narinig. Basta malinis ang aking konsensya. Wala akong ginagawang masama. Yung kanina hindi ko naman yung sinasadya. Isa pa kusang tulong iyon ni Doc sa akin. Kaya nga, mukhang may namumuong selos. Pumangalawa si Dali pero hindi ko na iyon binigyan ng pansin. Matapos makakuha ng tiket, isa-isa na kaming sumakay sa barko. Sinuong namin ng malakas na ulan samantalang kanina maayos ang panahon. Ngayon ay sunod-sunod na kulog at kidlat, sabayan pa na may malakas na hangin. Pagdating namin sa loob ng barko, lahat kami ay basang-basa na. Hindi namin namalayan kung nasaan na ang aming mga kasamahan. Mukhang napahiwalay na kami. At dahil lahat kami ay basang-basa, kanya-kanya ng bihis at ilang oras din ang itinagal. Malakas ang hangin, pansin nyo? Nag-aalala si Dali na tumingin sa amin. Naghahalongkat ito ng jacket sa bag dahil malamig sa loob. Halos 2 oras na rin yatang tumatakbo ang barko. Pansin ko nga yun. Tuloy na alala ko yung sinabi ni inay na may bagyong parating. Nasabi nga kanina sa pier, usap-usapan na malayo pa nga raw iyon at kaya malakas ang hangin kanina dahil lamang sa hanging habagat. Pero hindi ko maiwasang matakot ngayon. Dahil sa kabila ng laki nitong barkong kinalululanan namin, ramdam ng barko ang humahampas na alon sa gilid. Oo nga, kanina nang bumaba tayo sa bus ay kasing sama ng mukha ni Mary ang panahon, pero mukhang mas masama na ngayon at palagay ko nag-aaway na ang dalawa. Kalmado si Irma at nakatawa pa, nakapanty at bra lang habang naglalagay ng lotion sa katawan. Para kaming inaalog sa loob ng cabin dahil sa malakas na hangin. Lahat kami hindi napipirmi sa kinauupuan. Ramdam ko ang pagdaos-dos ng aking katawan sa tuwing gumigewang ang barko na sa palagay ko ay sa tuwing humahampas ang alon, tumatagilid ang barko at matagal iyon bago makabalik. Ikaw nga umayos dyan, Irma. Kinakabahan na nga ako. Saad ni Dali. Nakapangunyapit ito sa gilid upang hindi tangayin ang paggewang ng barko. Basta ako marunong lumangoy. Ewan ko na lang sa inyong dalawa. Mabubuhay ako kahit lumubog pa itong barko. Nakangiti pa rin si Irma. Nagkatinginan kami ni Dali. Ako ay nakaramdam ng kakaibang kaba dahil sa takot na gumapang sa aking katawan. Irma, kapag lumubog ba tong barko, isasalba mo ba ako? Umiiyak si Dali dahil sa takot. Gumugulong na kasi ang mga gamit namin sa kung saan. Oo naman, basta humawak ka lang sa akin. Sabi nito at nagbihis. Ako naman ay lakas loob na lumabas ng cabin. Kailangan kong hanapin ang aming mga kasamahan. Baka nga kung anong mangyari sa biyaheng yun. Bigla ay sumalubong sa akin ng malakas na hangin na nagmula sa labas habang ako ay nasa labi. Ramdam ko ang mabilis na takbo ng barko at sinusuong ang malakas na hangin at ulan. Ramdam ko rin ang takot na nanunuot sa aking kalamnan. Baka nga katapusan ko na, lalo't hindi naman ako marunong lumangoy. Hindi ako makausad sa paglalakad nang makaramdam ng hilo sa malakas na gewang ng barko. Napabitiw din ako sa hinahawakan kong railing at nadulas akong dumausdos pa urong. Glycel! Dinig ko ang malakas na sigaw ng boses ni Doc. Pilit akong nangapa ng mahahawakan dahil hirap din itong makalapit sa akin. Sari-saring sigawan na noon ang naririnig ko sa aking paligid. Sigaw ng bata at matanda na nanaghoy sa takot. Nang muling gumewang ang barko ay ibinalik ko sa dating kinalalagyan kaya mabilis ako nahawakan ni Doc Paul. Sa takot ko marahil natangayin kung saan, napakapit ako ng mahigpit sa braso nito. Pakiramdam ko sa mga sandaling yun, si Doc ang aking kaligtasan na para bang ligtas ako sa tabi nito. Dahil sa aking sarili, ilulubog ang barkong to sa anumang oras at walang makaliligtas ng buhay. Doc, natatakot ako. Sa pagkakataong yun, hindi ko na napigilang umiyak, kasabay pa noon ang paggewang ng barko, kaya nagpagulong-gulong kami sa labi at kahit anong mangyari, hindi ako nito binitiwan. Kapwa kami nayok-ayok ni Doc sa gilid ng barko at nasiksik ako sa katawan nito. Sapo ng lalaki ang ulo ko para hindi ako masaktan, ang isang kamay niya ay nasa likod ko.
Ang ibang pasahero ay kanya-kanya ng salba sa sarili at suot ng life vest nang mag-announce ang kapitan ng barko na ihanda ang aming mga sarili para sa kung anumang mangyayari. Wala na akong kaimik-imik na nakatingin lamang sa lalaki na nag-aalala na para sa kaligtasan namin. May kasama kami na hindi na namin mahanap dahil napakahirap tumayo. Hindi nagtagal, unti-unting natahimik ang barko sa paggewang. Maging ang mga pasahero ay natahimik na din habang kami ni Doc na natiling nakatitig sa isa't isa at naroon pa rin ang pag-aalala sa mga mata. Dito ka lang, huwag ka nga alis. Mahina nitong saad at marahang tumayo. Nang akmang iiwan ako, napahawak ako sa kamay niya. Gusto kong sumama pero alam kong mas kailangan ito ni Mary kaya hinayaan ko siya. Dali-dali akong tumayo at tinungo ang aming cabin ngunit wala na si Irma at Dali doon. Muli akong lumabas na kinakabahan at sila'y hinanap. Pakiramdam ko, hindi pa rin kami ligtas. Bumaba ako sa pinaka-ground floor upang doon hanapin ang dalawa kong kaibigan. Subalit nagkalat ang maraming tao. Nagulantang na lang ako nang may sumigaw ng malakas. May malaking alon! Maghanda kayo! Nataranta ang lahat at hindi magkamayaw kung saan ikukubli ang sarili para makaligtas. Napakatahimik ng barko, subalit nagkakagulo sa loob at mas lalo akong nahirapan hanapin ang aming mga kasamahan. Siguro nga ay katapusan ko na, naming lahat. Ganto pala ang pakiramdam ng lilisanin na ang mga mahal sa buhay. Sa pagkataranta ko, naisipan kong bumalik sa pangalawang palapag ng barko kung saan ako iniwan ni Doc Paul kanina. Pero wala ito. Hindi ako binalikan, alam ko namang mas kailangan itong isalba ang nobya. Tahimik lang ako nakatayo sa gitna ng labi at wala na ako maisip gawin basta inaantay ko na nga lang ang sunod na mangyayari nang may humawak sa akin. Isuot mo to. Utos sa akin ng pamilyar na boses at nang tignan ko ay si Doc Paul. Iglap na wala ang aking pag-aalala at napalitan ng kaunting pag-asa. Pero kasunod noon ang malakas na pagyanig ng barko, hudyat na tumama na ang pinakamalakas na alon na kinatatakutan naming lahat. Dumating na ang aming katapusan. Kasunod noon ay nakakakilabot na sigawan sa loob. Kapwa kami tumalsik ni Doc sa gilid ng barko. Muntik pa ako mahulog kung hindi ako nahawakan sa isang kamay. Hindi na namin alintana ang iba dahil tuluyang tumagilid ang aming sinasakyan at nilamon na ng tubig ang kalahating bahagi ng barko. Basta bigla na lang nagdilim ang aking paligid nang maramdaman kong nabitiwan ako ni Doc Paul at tuloy-tuloy ako sa malalim na nagngangalit na karagatan. Glycel! Pati boses ni Doc, nilamon na rin ng hangin at malakas na ulan. Nakasisilaw ang mainit na sikat ng araw ang sumalubong sa mga mata ko pagdilat sa umagang iyon. Nakahiga ako sa gilid ng dalampasigan, suot ang life vest at lubog sa dagat ang kalahati ng aking katawan. Hirap akong bumangon at mahilo-hilo pa rin sa di ko alam na rason. Pagbangon ko, bigla na lang bumaligtad ang aking sikmura at naisuka ko ang napakaraming tubig. Tsaka lang yata guminhawa ang aking pakiramdam. Yun nga lang ay nilalamig ako. Inilibot ko ang aking paningin, baka sakaling may kasama ako napadpad dito sa paglubog ng barko kagabi. Pero wala akong makita. Saklolo! Namamaos kong sigaw pero walang tugon. May tao ba dyan? Hindi ako nawalan ng pag-asa ng muling sumigaw. Hindi pwedeng wala akong kasama dito sa islang to, lalo at ni walang nakatira sa lugar na yun. Mamaya may halimaw na bigla na lang sumakmal sa akin. Nabuhay nga ako sa paglubog ng barko, mamamatay naman ako dito sa isla. Marahan akong bumangon at pailang-ilan ng humakbang nang matanaw ko sa di kalayuan ng isang bulto ng tao na nakahiga sa batuhan. Wala itong suot na kahit ano, maliban sa maliit na saplot na nakabalot sa ibabang parte nito. Hindi ko na iyon pinansin nang makilala kung sino ang lalaking yun. Agad akong lumapit upang siguraduhin si Doc Paul yun at hindi nga ako nagkamali. Doc, gising! Kinapa ko agad ang pulso nito upang alamin kung buhay pa ang lalaki. At laking pasasalamat ko nang tumitibok iyon. Sa sobrang saya kong ligtas ang lalaki, umiyak akong niyakap siya. Sa nangyaring trahedya sa amin kagabi, walang sino mang mag-aakalang makakaligtas kami. At maswerte na lang din kung mabubuhay kaming dalawa sa islang to na walang pagkain at tubig at tirahan, higit sa lahat ay damit. Nang hindi pa rin magising si Doc Paul, tinapik-tapik ko na ito sa kanyang pisngi. Mabuti at marahang dumilat
at napabalikwas ng bangon pagkakita sa akin. Glycel, ligtas ka? Mabilis ako nitong hinawakan sa magkabilang pisngi, pababa sa braso ko at pinagmasdan ako ng matagal bago ako kinabig at mahigpit na niyakap. Nagsimula kaming bumuo ng aming matutuluyang kubo ni Doc sa gabing yun mula sa mga layag na kahoy at dahon na aming inipon. Magkatuwang naming itinali ang bawat dulo gamit lamang ang mga baging na aming nakuha. Tingin mo, walang halimaw dito, Doc? Nagpapahinga na kami sa loob ng kubo nang magtanong ako sa kanya. Kapwa kami naka-underwear lang dahil kailangan kong patuyuin ang basa kong damit dahil bukod sa suot ko ng makaligtas, wala na akong iba pang damit. Si Doc Paul naman nakita sa batuhan ng damit nito na sadyang hinubad pala kanina nang mapadpad sa dalampasigan. Kapwa kami naiilang sa ayos namin at hindi iyon maikakaila sa lalaki. Nakasiksik ako sa sulok ng kubo at pilit itinatago ang hubad kong katawan. Ang lalaki ay nasa kabilang sulok din at iniiwasang mapatingin sa gawi ko. Tingin ko walang halimaw dito pag-araw. Baka sa gabi meron. Tugon sa akin na inilibot ang paningin sa paligid. Naiiyak akong tumingin sa gawi nito. Makakauwi pa ba tayo? Sila Irma at Dali, ligtas kaya sila? Sina Nurse Janet at Nurse Mary. Napahikbi ako habang nagsasalita. Naawa ko sa kanila na hindi nabigyan ng tulong. Alam kong marami ang nasawi sa trahedyang yun. Pakiramdam ko nga, narinig ko pa hanggang ngayon ang mga sigaw ng kabataang nasa loob ng barko kagabi. Ramdam ko pa ang matinding trauma sa aking sarili nang humulagpos ang aking kamay mula kay Doc. Glycel, huwag mo na silang isipin, okay? Ang mahalaga, ligtas tayo at kailangan nating gumawa ng paraan para mabuhay dito sa islang to at makahingi ng tulong sa iba para makabalik tayo sa ating pamilya. Pahayag ni Doc Paul. Naaawa marahil sa akin na umiiyak kaya nilapitan ako't niyakap ng mahigpit. Ako naman ay ikinalma ang aking sarili. Umaasa na sa tulong ng isa't isa, makaligtas kami ng buhay sa islang ito. Maya-maya, bumitaw ito sa akin at lumabas ng kubo. Nagpaalam na maghahanap ng makakain naming dalawa. Samantalang ako, nanatili sa loob ng kubo at takot na makakita ng kobra sa labas. Halos maggagabi na nang dumating si Doc. Nakaidlip nga ako sa pag-iintay sa kanya. May dala itong tuyong mga sanga ng kahoy at dalawang malalaking isda na nahuli ata nito sa dagat. Gamit ang tuyong dahon at layag ng mga sanga ay nakagawa ito ng siga. Hindi lang pala magaling na manggagamot si Doc, kundi magaling din itong Boy Scout. Tuyo na noon ang aking damit na binilad kanina sa araw, kaya may suot na akong damit ngayon. Yun nga lang ay walang pang ilalim dahil ang underwear ko naman ang aking pinatuyo. Wala din akong suot na panloob at hindi maikakailang bakat sa damit ko ang bagay na iyon, lalo at may kalakihan na hindi kayang itago sa damit. Mabuti na lang at gentleman ang aking kasama. Pakiramdam ko nga wala na ako maitatago pa sa kanya. Salamat. Wika ko nang iabot sa akin ng lutong isda na nakatusok pa sa kahoy. Mabango iyon kaya nakaramdam ako ng gutom. Magpapalipas lang tayo ng gabi dito. Bukas, lilipat tayo ng lugar. Palagay ko'y walang dumadaan kahit mangingisda sa lugar na ito. Baka sa kabilang dulo nito makahanap tayo ng taong makakatulong sa atin. Narinig kong saad ni Doc habang kami ay kumakain. Tumingin ako sa kanya. Naisip ko lang na paano kapag wala ito. Takot na siguro ako ngayon. Salamat, Doc Paul. Hindi mo ko pinababayaan. Naisatinig ko na lamang. Paul na lang ang itawag mo sa akin, Glycel. Pagkatapos nito, hindi ka na iba sa akin. Pakiramdam ko, nag-init ang magkabilang pisngi ko sa narinig. Hindi na ako iba kay Doc. Anong ibig nitong sabihin? Gusto kong magtanong pero hindi ko magawa. Baka umaasa ako sa mas malalim pa nitong tugon. Sa kabila ng kinakaharap naming problema, nakikita kong baliwala kay Doc yun. Hindi ko ito nakakitaan ng pag-aalala. Madiskarte kasi ang lalaki. Bagay na mas lalo kong hinahangaan sa kanya. Salamat dahil naibsan ang gutom ko pagkatapos naming kumain. Tiis nga lang sa uhaw dahil walang tubig. Hindi ko kayang inumin ng tubig dagat. Madilim ang paligid sa loob ng kubo pagpasok namin dahil wala kaming ilaw at natatakot ako ng bahagya. Maraming pumapasok sa isip ko. Isa na doon ang ahas na baka gapangan ako
at aswang na bigla na lang hilahin ang paa ko palabas ng kubo at bigla akong tangayin. May naririnig kasi akong ingay ng mga kung ano-anong ibon at insekto sa labas. Ngunit anumang takot ko, tiniis ko na lamang. Malapit lang naman si Paul, ano't anuman ay sisigaw ako. Kinabukasan, nagising akong wala si Paul sa loob ng kubo. Dali-dali akong bumangon upang hanapin ang lalaki. Nasa labas pala ito at nagpo-push up. Napatigil ako sa gitna ng pinto habang palabas ng kubo dahil sa magandang view. Nakabalandra lang naman sa aking paningin ang namumutok na muscles ni Paul at nagmumura nitong six-packs abs. Pawis na pawis ang lalaki habang ginagawa ang isang bagay na lalong nagpapabilis ng tibok ng aking pulso. Nang matapos ito at diretsyong tumayo ay humarap sa akin. Nagpatay mali siya, ako nag-iwas ng tingin. Magbihis ka na, aalis na tayo. Habang nagpupunas ng pawis ay saad nito. Nanatili kasi akong nakatanga sa kanya. Magbibihis? Bakit naman? Kinapa ko bigla ang aking sarili. Wala nga pala akong pang-ilalim at todo harap pa ako sa kanya. Dali-dali kong pinuntahan sa likod ng kubo ang aking panloob at doon na rin nagbihis. Walang kasing hirap ang karanasang ito sa aming dalawa. Saan na tayo pupunta ngayon? Hindi ko maiwasang itanong sa kanya habang nakatingin sa kamay nitong nakahawak sa akin. Para kaming naligaw ng landas sa islang yun. Napakatahimik ng lugar na tanging alon lamang sa dalampasigan ng aming maririnig. Doon tayo. Itinuro nito ang pinakadulo ng isla sa aming natatanaw. Nagpatianod ako habang umuusal ng dasal na sana sa dulo ng isla makahingi kami ng tulong pabalik ng Maynila. Alam kong nag-aalala na sa akin si inay. Inabot kami ng mahigit 2 oras sa paglalakad bago narating ang dulo ng isla na sinasabi ni Paul. Pero kapwa kami nadismaya dahil kagubatan na pala ang kasunod nun. Nagugutom na ako at nauuhaw. Anong gagawin natin? Naiiyak akong napasalampak sa damuhan dahil sa pagod. Hinilot-hilot ko ang nangalay kong paa. Kaya mo pa bang maglakad? Maghanap tayo ng makakain. Tanong ni Doc sa akin, pero hindi pa man ako nakakasagot. Nasa tabi ko na ito at ibinibigay sa akin ang likod ng lalaki. Halika, sumakay ka sa likod ko. Ha? Bigla ako napatayo mula sa pagkakasalampak. Ayoko nga, maglalakad na lang ako. Tsaka nagpatiuna sa lalaki. Hindi ko ma-imagine na ididikit yung hiwa ko sa likod niya, maging itong aking nasa harap. Kala ko ba napapagod ka? Hinabol pa ako ni Doc. Hindi pa ako pagod, gutom oo. Sabi kong nilingon si Paul. Hanap tayo na makakain sa kagubatan. Paano kung may ahas dyan? Natatakot kong wika. Ang ahas, hindi sila nananakit kung hindi mo sasaktan. Kaya wag kang matakot, lalo naman at kasama mo ko. Paniniguro ni Paul na nilagpasan ako sa masukal na daan. Bawat puno na aming dinadaanan, namimitas na mga ligaw na prutas si Doc. Hindi ko kilala kaya ayaw kong kainin. Baka mamaya bigla na lang ako mangisay. Hayon, makakainom na tayo. Nakangiti ang lalaki habang nakatingin sa puno ng isang buko, hindi kalayuan sa amin. Ang kagandahan ay halos kasing tangkad lang iyon ni Paul at hindi na namin kailangan pang sungkitin at ang tanging ginawa nito para mabiyak ay gamit ang malaking bato. Sa wakas nakainom na rin kami, naibsan ang pagod at gutom na aking nararamdaman kanina pa. Habang nagpapahinga ako, tila nag-iisip naman si Paul na inililibot ang paningin sa lugar. Dito tayo magpapalipas ng gabi, Glycel. Bawat araw, hahanap tayo ng pagkakataon na makabalik sa Maynila. Huwag ka sanang mawalan ng pag-asa. Tiis lang. Tumango ako dahil wala naman talaga kaming pagpipilian. At least, hindi kami susuko. Seryoso ka ba? Kalaunan ay sinabi ni Paul na sa ibabaw kami ng malaking puno matutulog. Hindi naman iyon kataasan, pero natakot akong mahulog. Mas okay sana doon sa kubo na ginawa namin, pero hindi ko rin naman kakayanin pang bumalik sa aming pinanggalingan. Namulot ng mahahabang kahoy si Paul at pinagdugtong-dugtong iyon gamit lamang ang makapal na baging. Pagkatapos ay magkatuwang naming iniakyat sa ibabaw ng puno at itinali. Okay na sana ang lahat dahil kasya kaming dalawa. Ang kaso, bumuhos ang malakas na ulan kaya ginawa na lang naming silong ang papag naming dalawa. At kahit anong kubli namin sa aming mga sarili na wag mabasa, sadyang minamalas kami pareho.
Nang tila hindi hihinto ang malakas na ulan, nagpasya na si Paul na maghanap kami ng maayos na masisilungan dahil biglang lumakas ang ulan na may kasamang hangin. Sinamantala na naming makaligo sa pagkakataong yun. Sa patuloy na paglalakad ay tumagos lang din kami sa kabilang isla. Hapon na naman at paggabi na nakapwa kami basang-basa ni Doc. Minsan nasabi ko sa aking sarili na dapat pinakinggan ko na lang si inay noon. Hindi sana ako nahihirapan ngayon. Pero sa isang banda, gusto ko na lang ding sulitin ang pagkakataong to para makasama si Doc Paul. Alam ko kasi na ikakasal ito pagbalik namin sakaling buhay pa si Mary. Magiging okay din ang lahat. Makakabalik tayo sa Maynila, huwag kang mag-alala. Magtiwala ka sa akin. Naramdaman kong hinaplos ng mainit na palad ni Doc ang aking pisngi. Marahil nabasa nito ang matindi kong pag-aalala. At sa init ng palad ni Doc, pinakalma ang loob ko. Matagal nag-usap ang mga mata na para bang sinasabing magtiwala kami sa isa't isa. Halika na. Hinawakan ako nito sa kamay at nagpatuloy ulit kami sa paglalakad upang humanap ng pwesto na aming mapaglilipasan ng magdamag. Buong 1 linggo at sa bawat paglipas ng mga araw na walang nakakatulong sa amin, halos nawalan na ako ng pag-asa. Madalas, umiiyak ako sa gabi dahil sa kawalang pag-asa. Hindi lang 1 beses ako natulog ng walang damit upang patuyuin ang nag-iisa kong paulit-ulit na isinusuot. Madaming beses ako nagtiis ng uhaw at gutom. Pakiramdam ko, wala nang katapusan ng paghihirap namin ni Paul sa islang kami lang yata ang nakatira. May lagnat ka. Isang gabi, nangangatog ako sa matinding lamig dahil sa malakas na ulan. Nandito kami ni Paul sa isang yungib na nadaanan namin kanina. Hindi ko alam kung anong lugar to dahil araw-araw kaming nagbabakasakaling makalayo rito. Paul, ang lamig. Paus kong bulong sa kanya. Sa mga sandaling yun ay may damit naman akong suot pero pakiramdam ko napakalamig ng paligid. Yumakap ako sa kanya dahil nararamdaman ko ang mainit na singaw ng kanyang katawan. Nagbabakasakali ako na maibsan ang nararamdaman kong pangangatog. Kinabig na ako ni Doc at niyakap, bagay na nagbigay sa akin ng ginhawa. Napakainit ng katawan ng lalaki. Sapat na yun para maibsan ang pangangatog ko. Pero hindi ko akalaing may mas mainit pa pala sa katawan nito. Okay ka na ba? Humagod sa balat ko ang mainit nitong hininga. Mas mainit pa iyon sa balat ng lalaki na nakadantay sa akin. Kaya kusa kong idinikit ang mukha ko dito para mas maramdaman ko pa ang init mula kay Paul. Pero nagulat ako nang siilin ako nito ng halik sa labi. Gusto ko pa sanang magprotesta nang lumalim pa ang halik ni Doc. Pero isip ko lang ang tumatanggi, hindi ang puso at katawan ko. Gustong-gusto ko rin ang masarap na pakiramdam sa bawat hagod ng labi ni Paul sa akin. Yung pakiramdam na para akong inilulutang sa alapaap habang ang katawan ko ay nanlalambot. Unang pagkakataon akong nahalikan ng isang lalaki at naisip kong ganun pala ang pakiramdam, hindi ko kayang ipaliwanag. Daig ko pa ang nahihibang na mas lalo pang inilapit kay Paul ang aking katawan. Hindi ko naalintana ang malakas na hangin at ulan mula sa labas ng yungib dahil mas nararamdaman ko ang ginagawa ni Paul sa akin. Sa ginawa ni Paul, natigilan ako sa kakaibang pakiramdam. Dama ko sa aking katawan ang init na dumaloy sa aking mga ugat. Sa pagkakataong yun, tuluyan ako nagparaya. Kinabukasan, tanghali na nang magising ako at wala na si Doc sa aking tabi. Napangiwi ako sa sakit nang igalaw ko ang aking katawan. Dahil dito, bumalik sa aking alaala ang namagitan sa amin. Good morning, breakfast is ready. May matamis na ngiti sa labi ni Doc nang sumilip ito sa bukana ng yungib. Madali kong binalot ng damit ang aking katawan. Bigla ay nawala sa isip ko ang pag-aalala dahil sa nakita kong masayang ngiti nito sa labi. Si Paul ang pinakamagandang nangyari sa akin dito sa isla. Tumalikod ka, magbibihis lang ako. Mando ko sa kanya. Bahagya itong natawa at kay sarap sa pandinig ko. Klarong-klarong in love na ako kay Doc. Hindi na mahalaga sa akin kung kailan nagsimula. Basta gusto ko yung pakiramdam na ito. Para saan? Akin naman yan. Pili yung ngiti na humakbang palapit sa akin. Paul, huwag kang lalapit, dyan ka lang. Dinuro ko siya. Nagbabadya ang boses ko, pero heto na siya sa tabi ko. Kinuha nito ang hawak kong damit, kaya nataranta naman ako. Anong gagawin mo? Bigla ako nag-alala. Ngumiti ito bago isinuot sa akin ang hawak na damit.
Masyado kang kaakit-akit kaya kailangan kitang bihisan. Baka matukso na naman ako. Pagkatapos akong damitan, binuhat niya ako palabas ng yungib dahil alam daw nitong masakit ang gitnang bahagi ng katawan ko. At totoo naman yun. Maaliwalas na ang kalangitan at nakasilip na ang haring araw sa silangan. Panibagong araw para sa amin ni Doc Paul. Tinignan ko siya nang nagniningning kong mga mata. Sa pagkakataon kasing iyon, wala na akong takot na suungin ang susunod pa naming araw sa islang yun. Pinag-isa na nito ang aming mga katawan kagabi. Nangangahulugan lang yun na bahagi na ako ng buhay nito. Inihaw na isda at hinog na papaya ang sinasabi nitong almusal namin. Maswerte na lang kung makakakain pa kami ulit kaya ini-enjoy na lang naming dalawa. Pagkatapos tsaka kami sabay na naligo para kaming mga batang nagtampisaw sa dagat. Sa araw na yun, nanatili kami sa yungib habang iniintay na matuyo ang aming mga damit sa ilalim ng araw. Masakit pa ba? Napakislot ako nang maramdaman ang presensya nito sa tabi ko. Nilingon ko siya at nakita kong may pilyong ngiti sa labi. Bakit? May plano ka pa bang ulitin yung ginawa mo kagabi? Pwede pa ba? Tanong din ito na sinunda ng mahinang tawa. Pero sa halip na matawa, napatitig ako sa gwapong mukha niya. Gusto ko siyang tanungin kung matutuloy ba ang kasal nito kay Mary pagbalik namin. Pero wala akong lakas ng loob. Ayoko ding alamin kung anong estado ng relasyon naming dalawa. Hahayaan ko na lang na ito ang magsabi kung ano ba ako sa buhay ni Paul. Basta sa ngayon, masaya akong kasama ang lalaki at solo ko siya. Okay, next time na lang kung ayaw mo. Pabirong sabi nito at tumalikod nang hindi ako sumagot. Nangingiti akong hinabol ng tingin ng sexy nitong katawan. Para itong hari ng karagatan na huminto sa gilid ng dalampasigan at nilingon ako nakangiti. Pwede na to, isuot mo na. Pagbalik kay dala na ni Paul ang mga nilabhan naming damit kanina. Tirik ang init at malakas ang hangin kaya natuyo ka agad yun. Aalis na ba tayo? Tanong ko habang nagbibihis. Oo, sa kabilang isla tayo. Tumalikod na ito matapos magbihis at iniwan ako sa loob ng yungib. Pagkatapos kong magbihis, sumunod ka agad ako. Matagal na titig ang ibinigay nito sa aking paglabas ko bago umawang ang mga labi. Kaya mo na bang maglakad? Tanong ni Doc sa akin. Simula nang mapadpad kaming dalawa, palagi niya akong inuuna. Kaya naman. Alam ko ang ipinahihiwatig ni Doc kaya nahihiya ko sa aking sarili. Maling isuko ang dangal ko sa taong walang kasiguraduhan. Nagsimula na kaming maglakad na binabaybay ang gilid ng dagat. Hindi ko alam kung saan na naman kami dadalhin ng aming mga paa ngayong araw. Subalit umaasa ako na sa araw na yun, makauwi na kami. Muli naming sinuong ang masukal na daan. Hindi ko na mabilang kung ilang isla na ang aming narating ni Doc sa patuloy na paghahanap ng taong makakaligtas sa amin. Halos maghapon kaming naglakad. Sa tuwing mapapagod, magpapahinga saglit sa ilalim ng puno. Hindi ako nakakaramdam ng pagod dahil bukod sa hawak kamay kami ni Doc ay kinukwentuhan ako ng kung ano-anong mga nakakatawang parte ng buhay nito habang nag-aaral noon. Tulad ko ay may exciting din sa buhay eskwela ng lalaki. Palibhasa gwapings kaya maraming nagkakagusto rito pero never naman daw itong na-inlove. Gusto ko tuloy itanong kung paano ito na-inlove kay Mary. Hindi hamak naman na mas maganda ako sa kanya. Narinig mo yun, Glycel? Sa mahigit 5 oras na ata naming paglalakad ay natigilan itong napatitig sa akin na tila tinalasan ng pandinig. Ano yun? Saglit akong huminto sa paglalakad at pilit pinakinggan ang sinasabi nito. Nakatitig kami sa isa't isa kaya mas dinig ko pa ata ang tibok ng aking pulso. Kalaunan ay naulinigan ko ang tila ba tunog ng makina ng isang sasakyang pangdagat. Hindi nagtagal, pareho na kaming tumatakbo patungo sa ingay na aming naririnig. Habang mabilis kaming tumatakbo ni Doc, pahina ng pahina ang ingay ng motor na aming naririnig ni hindi namin matanaw dahil sa masukal na kagubatan. Paul, iwan mo muna ako. Kailangan mong maabutan yung bangkang yun. Hinihingal ako nagsalita. Nilingon muna ako ni Paul bago binitiwan ng kamay ko. Babalikan kita, okay? Tsaka ito kumaripas ng takbo. Huminto akong hinahabol siya ng tingin. Sana nga maabutan nito ang bangkang yun dahil gustong gusto ko nang umuwi sa amin. Ayoko nang manatili sa lugar na to. Pakiramdam ko'y hindi ko na kaya. Saglit ako nagpahinga tsaka muling nagpatuloy sa paglalakad. Bagaman naramdam ko pa ang kirot ng gitnang bahagi ng aking katawan, kailangan kong tiisin.
hanggang sa marating ko ang lagusan. Tanaw ko sa malayo si Paul na nasa may dalampasigan. Inilibot ko ang aking mata sa paligid at hinanap ang bangka na makakatulong sa amin upang makaalis sa lugar na yun. Subalit nanlumo lamang ako. Nanggilid ang aking mga luha. Wala doon ang bangka. Hindi iyon naabutan ni Doc. Wala na kaming pag-asang makaalis dito. Sa pagod ay napasalampak ako sa buhangin habang humahagulgol. Pagod na ako sa halos 1 linggo na pakikipagbuno sa buhay dito sa islang napakaganda nga, pero hindi naman namin matawag na paraiso. Kamatayan ang naghihintay sa amin dito. Huwag kang mag-alala. Gagawa ko ng paraan para makaalis dito. Huwag ka nang umiyak, Glycel. Naramdaman ko na lang ang kamay ni Paul nasa likod ko. Paul, nawawala na ako ng pag-asa. Araw-araw naghahanap tayo ng paraan na makaalis dito pero wala namang nangyayari. Inangat nito ang aking muka at pinahid ang aking luha. Wala itong masabi, bagkus ay niyakap ako ng lalaki. Marahan din ako nitong itinayo. Nakikita mo ba yan? Malambing nitong tanong sa akin. Napaangat ako ng paningin habang pinapahid ang luhang natitira pa sa mata ko. May nakatayong tent sa di kalayuan sa tabi ng bonfire. Maaaring iniwan iyon ng mga taong nagpalipas ng gabi sa lugar na yun. Maganda ang beach, kaya maaaring dayo ang mga yun. May naiwan pang jacket, patalim at malaking galon na may lamang tubig. Sa uhaw namin ni Paul, hindi namin alintanang naubos ang laman ng galon. Naawa ko sa aming mga sarili, lalo at first time kong naranasan ng ganitong hirap. Dito tayo magpapalipas ng gabi. Pwede din na dito na tayo mag-stay baka sakaling balikan nila itong naiwan na tent. Tumingin ako kay Paul nang magsalita itong muli. Nagtataka lang ako sa loob ng 1 linggo. Wala man lang rescuer na naghanap sa atin sa isla. Masama ang loob kong saad. Malalim at malawak ang karagatan, Glycel. May rescuer, pero hindi nila iisipin na makakaligtas tayo sa paglubog ng barko. Kundi iisipin nila na nasa kailaliman na tayo ng dagat, kaya walang ibang makakatulong sa atin kundi ang mga sarili natin. Mas higit ako nag-alala sa sinabi ni Doc, kaya siguro ako nasaktan dahil sa labis akong maasa na makakaalis na kami kanina. Nagbaba ako ng tingin, totoong masakit umasa at mabigo. May punto si Paul sa sinabi nito. Kinagabihan, panatag ako nakatulog dahil sa tent. Hindi ko iniisip na may ahas na gagapang sa amin ni Paul. Higit sa lahat, yakap ako ng lalaki. Hindi ko ramdam ang malamig na gabi, kundi ang mainit nitong katawan. Kinaumagahan, magkatuwang kaming naghanap ng makakain. Suot ko ang jacket na naiwan ng kung sinong galing sa lugar na yun. Anong una mong gagawin kapag nakauwi tayo? Tanong ni Paul habang naglalakad kami at naghahanap ng makakaing prutas. Siguro, yayakapin ko si Inay at Hael. Miss ko na sila. Ikaw Paul? Balik tanong ko. Ulila na ako. Siguro magpapahinga or gagawin ng mga bagay na hindi ko pa ginawa sa tanang buhay ko. Makahulugan itong tumingin sa akin. Naawa ako kay Paul sa part na sinabi nitong ulila. Pero na-curious naman ako sa nais nitong gawin sakali mang makaligtas kami at makauwi. Bagay na hindi mo pa nagagawa? Tulad naman ng ano? Hindi ako nakatiis na tanong. A date? Nakatitig itong saad sa akin. Bigla ko naisip si Mary. Maaaring miss na nito ang babae. Talaga? Okay. Sabi ko na lamang at nagkibit balikat. Nakaramdam ako ng selos pero hindi ko pinaramdam. Bagkus nilagpasan ko siya. Hindi mo ba tatanungin kung sino ang gusto kong makadate? Habol ni Paul sa akin. Hindi na, alam ko namang may girlfriend ka sa Maynila. Naiinis kong sagot. What? Malakas nitong tanong at hinabol ako para pigilan sa aking kamay. Uulitin ko pa ba yung sinabi ko? Asik ko at umirap. Wala akong girlfriend, kung may gusto man akong i-date. Ikaw yun, Glycel. Mahal kita. Tulala akong napatingin kay Paul. Naiiling. Ako mahal nito? Sa loob ng 1 linggo, pwede bang mabuo yun? Samantalang ako ilang buwan ko na siyang crush. At ngayon, naibigay ko na yung V-card ko. Patunay na mahal ko nga siya. Wala kang GF pero ikakasal ka na. Hindi ko na napigilang sabihin yun. Tutal nandito na rin lang naman to. Saglit itong natigilan at lumamlam ang mga mata. Totoo yun. Mahabang istorya kung bakit kailangan ko siyang pakasalan. Namagitan na sa ating dalawa. Ikaw na, Glycel, ang gusto kong pakasalan.
Nilapitan niya ako at niyakap. Nanggilid tuloy ang luha ko sa naramdamang kaligayahan. Parang gusto ko na tuloy umamin ng nararamdaman ko. Wait, sabi ni Paul at kumawala sa pagkakayakap sa akin. Kumuha ito ng isang ligaw na bulaklak at inipit sa gilid ng aking tenga at tila may hinahanap sa paligid bago lumuhod sa harapan ko. Hawak na nito ang ginawang singsing yari sa maliit na ugat ng kahoy. Tsaka ko lang napagtanto na nagpo-propose na pala sa akin ng lalaki. At sino ba ako para tanggihan si Paul? Hindi na ako nagpatumpik-tumpik na agad pumayag sa alok nitong kasal, sakali mang makauwi kaming ligtas. Labis kong ipinagpasalamat na hindi nito binaliwala ang nangyari sa amin kagabi. Sa pananatili namin sa isla, ay ine-enjoy na namin ni Paul habang paunti-unting gumagawa ng balsa para gagamitin namin patawid ng dagat. Malaking tulong sa amin ang patalim na naiwan sa tent. Ito ang paraan namin ni Paul para makalayo sa lugar na yon at makabalik sa Maynila. Bilang ko ang mga araw at gabi naming hindi malilimutan ni Paul sa isla. Kaya ngayong huling gabi namin dito, nagpapasalamat pa rin ako na sa kabila ng hirap, gutom, uhaw at matinding pangungulila sa aking pamilya, makakaalis kaming ligtas. 3 araw naming binuo ang balsa na makakatulong sa aming dalawa at bukas makakaalis na kami ni Paul. Tired? Narinig kong tanong ni Paul sa aking tabi. Basang-basa kami pareho dahil pagkatapos naming gawin ng balsa, naglunoy kaming dalawa sa dagat. Umiling ako at matamis siyang nginitian. Hindi ko alintana ang pagod sa pagsusumikap mabuo ang balsa na magliligtas sa amin. Ngayon lang ako naging masaya ng ganito. Dumating na kasi ang araw na makakaalis na kami sa malaparaisong lugar na yon. Kinabig ako ni Paul at niyakap bago matagal akong tinitigan na para bang pinag-aaralan nito ang bawat anggulo ng mukha ko. Hindi nagtagal, naramdaman ko ang palad nitong humahaplo sa aking pisngi. Mahal na mahal kita, Glycel. Hindi ko makakalimutan lahat ng pinagdaanan natin dito sa isla. Marahan akong hinagkan ng lalaki sa aking labi. Halik na puno ng pagmamahal. Halik na mas lumalim at mapaghanap, nag-aalab. Nadarang ako sa init at tamis ng halik ni Paul. Nag-init bigla ang buo kong pakiramdam at napakapit sa leeg nito. Sa buhanginan, hiniga ako ni Paul habang pinaliliguan ng halik sa buo kong katawan. Saksi ang buong kalangitan sa gabing yun sa aming pagmamahalan. Sa pangalawang pagkakataon, ipinagkaloob ko kay Paul ang aking puso at ang aking katawan ng walang pag-aalinlangan. Sinabayan ko ang ginagawa nito. Wala kaming pakialam sa aming paligid dahil kami lang dalawa ang nasa islang yun. Humihiyaw ako dahil sa nararamdamang sensasyon. Mahal na mahal kita, Paul. Usal ko pagkatapos ng namagitan sa amin. Saglit lang kaming nagpahinga bago ako binuhat papasok sa loob ng tent at minsan pa sa huling pagkakataon ay inangkin ako ni Paul. Glycel, anak! Sigaw ni inay pagkakita sa akin sa labas ng aming bahay. Namamalisbis na noon ang aking mga luha sa hindi makapaniwalang pagkakataong makita ko si inay. Inay, hikbi ko. O Diyos ko, buhay ka! Nabitiwan ni inay ang hawak nitong walis at patakbo akong niyakap na hindi alam kung saang parte ako hahawakan habang humahagulgol. Tama nga ang sinabi ni Paul na inakala ng lahat na patay na kami at napasama sa paglubog ng barko na aming sinasakyan. 100 lang daw ang nakasurvive na natagpuan ng mga rescuer kasama sina Dali, Irma at Mary. Pero hindi na natagpuan pa si Nurse Janet. Si Mary ay nakakonfine sa hospital at hanggang ngayon hindi pa makausap ng mga magulang dahil sa trauma. Matagal kong tinitigan ang reflection ko sa full-size mirror pagpasok ko dito sa loob ng aking silid. Tapos na noon ang mga dramang tagpo namin ni inay kanina. Napansin kong sobrang bumagsak ang aking katawan sa halos 2 linggo namin ni Paul sa isla. Siguro dahil madalas ay wala kaming kain. Bukod doon ay nangitim ang aking balat marahil sa sikat ng araw lalo na't wala naman kaming nasisilungan sa isla. Ang bala ko bago mag-report sa trabaho, magpahinga ng 1 buwan upang maibalik sa dati ang aking katawan. Kung paano kami ni Paul nakaalis sa isla, hindi ganoon kadali. 2 araw at 1 gabi kami sa dagat habang nagsasagwan. Akala ko noon hindi na kami makakaligtas. Umiiyak na ako noon sa matinding uhaw. Mabuti na lang at may baon kaming prutas na paunti-unti naming kinakain para lang pantawid ng gutom.
Pagod na pagod kami pareho sa pagsasagwan para lamang makatawid kahit na walang kasiguraduhan kung saan kami tatangayin. Buong pasasalamat na lang namin dahil nadaanan kami ng isang bangka ng mangingisda na naligaw lamang sa lugar na yon. Dinala kami sa maralitan nitong tahanan. Binigyan ng pagkain, tubig at damit. Pinagpahinga din kami at ito na rin ang naghatid sa amin sa pier gamit ang luma nitong bangka. Natuwa ang ilan pagkakita sa amin na nakasurvive sa lumubog na barko. Sila ang nag-asikaso para makabalik kami sa aming pamilya. Sa gutom ko, naubos ang inihain sa akin ni inay na pagkain. Ate, dahan-dahan naman, nakakatakot kang kumain. Pinagtatawanan ako ni Hael habang kumakain. Namiss ko kasing kumain ng kanin. Hayaan mo ang ate mo dahil 2 linggo siyang walang kain sa isla. Saway ni inay sa kapatid ko bago ako binalingan. Sige anak, kumain ka pa ng kumain. Inilapit pa ni inay sa akin ang kanin at ulam. Ate, paano kayo nabuhay ni Doc Paul sa isla? Paano kayo kumakain doon? Saan kayo natutulog? Kalaunan ay nag-aalala nitong tanong. Mahabang istorya, pero kung saan kami inabot ng dilim, doon na lang kami nagpapalipas ng gabi. Tugon ko, kayo lang ni Doc Paul sa isla? Diba, crush mo yun? Di tuwang-tuwa ka na nakasama mo siya. Hindi nagtagal, inaasar na ako ng lokong si Hael. Nasamid ako bigla nang maalala ang namagitan sa amin ni Paul. Nang maghiwalay kami at umuwi na ito, ay malinaw ang usapan naming dalawa na magpapakasal pagbalik namin dito sa Maynila. At umaasa akong may isang salita si Paul. Nag-alala naman si inay bigla na inabutan ako ng tubig. Ikaw nga Hael, manahimik ka. Naku, mahahampas na kita. Inis na saway ni inay sa makulit kong kapatid. Saan kaya nito na lamang crush ko si Doc Paul? Wala naman akong sinasabi. Napapatingin ako sa gawin ni Hael. Hindi kaya nakita nito ang larawan ni Doc sa ilalim ng aking damitan? Anak, wag mo nang pansinin niyang kapatid mo. Kumain ka ng kumain pagkatapos ay magpahinga ka, okay? Tumango ako at pinagpatuloy ang aking pagkain. At ang balak ko ay matulog ng mahimbing, isang bagay na hindi ko nagawa sa isla. 3 araw ang lumipas at naging panauhin ko sina Irma at Dali sa araw na iyon. Ngayon lang kasi nagkaroon ng pagkakataon ng dalawa para ako ay pasyalan dahil kapwa pumapasok ang mga ito. At sa loob ng 3 araw na iyon ay nagkukulong lamang ako sa loob ng bahay at wala akong balita kay Paul. Nagiiyakan kaming 3 habang magkakayakap dahil nanumbalik sa aming alaala ang malagim na trahedya. Ikinuwento ng dalawa na nagpalutang-lutang ito sakay ng salbabida at tiniis ang malamig na tubig. Mabuti at kinabukasan nga raw, nagkalat ang mga rescuer at nasagip silang dalawa. Ikinuwento ko rin sa kanila ang hirap na pinagdaanan namin ni Paul sa loob ng isla. Siyempre maliban sa namagitan sa amin, maging sa proposal ni Doc. Gusto ko munang gawing pribado ang tungkol dito. Umamin ka nga sa amin, Glycel, kung sa loob ng 2 linggo, walang namagitan sa inyo. Pero naging makulit si Irma at pilit akong pinaamin. Ngunit, todo deny naman ako. Wala kaming ibang iniisip kundi ang makasurvive habang nasa isla kami, no? Tugon ko at nagpalipat-lipat ng tingin sa kanilang dalawa. Okay, kung ganun, anong nararamdaman mo ngayong ikakasal na sina Doc Paul at Nurse Mary? Bali-balita kasi sa buong St. Anthony itong si Doc ang nagpagaling kay Mary sa trauma. Umiyak nga agad pagkakita sa lalaki. Matabil na pagkukwento ni Irma sa akin. Oo nga Glycel, at hindi kami naniniwalang walang namagitan sa inyo ni Doc sa loob ng isla. Na kayong 2 lamang. Kaya sakali man may panahon ka pa para pigilan si Paul dahil ang pagkakaalam namin, magulang lang daw ni Mary ang may nais na pakasalan ito ng lalaki. Kawawa si Paul pag natali kay Mary, lalo't hindi ito mahal ng lalaki. Sabi naman ni Dali, parehong nakatingin sa akin ng dalawa. Tahimik akong nag-iisip habang inaalala ang sinabi sa akin na Irma at Dali kanina nang mapag-isa ko sa aking silid. Wala na noon ang mga ito dahil may pasok. Hindi ako papayag na magpakasal si Paul sa babaeng yun. Sinabi niya sa akin na mahal niya ako at pananagutan ng namagitan sa aming dalawa kaya panindigan niya yun. Madali ako naligo at nagbihis. Wala pa sa plano ko ang mag-report upang bumalik sa trabaho, kundi makikipagkita lang ako kay Paul. Wala pa kasi kaming communication dahil hindi pa ako nakakabili ng cellphone. Nawala lahat ng personal kong mga gamit nang lumubog ang barko. Wala si inay dahil may trabaho.
Nang lumubog kasi ang barko at inisip na wala na ako, ay nag-apply ito kina Mrs. Diligencia bilang cook sa restaurant na pagmamay-ari ng ginang, kaya kahit papaano may pinagkakakitaan ng aking ina, lalo at nag-aaral pa si Hael. Ang kapatid ko naman nasa school ng mga oras na yun. Paul, saktong pagdating ko, nakasalubong ko sina Paul at Mary galing admission office. Parehong natigilan ng dalawa pagkakita sa akin. Si Paul ay nakita ko ang pagbabago ng reaksyon. Ganon din si Mary. Nilapitan ko sila at ramdam ko ang pag-iwas ng tingin ni Paul. Akala ko patay ka na pero thank you kasi buhay ka pa pala. Makakadalo ka sa kasal naming dalawa ni Paul. Invited ka ha? Narinig ko ang mapang-uyam na tono ni Mary. Hindi na ako nagulat sa narinig dahil nasabi na sa akin ni na Irma at Dali ang tungkol dito. Siyempre buhay ako dahil iniligtas ako ni Paul. Tugon ko at lumapit sa lalaki. Hindi ako nag-alangang ikawit ang aking braso sa doktor. Tingin ko naman kasi mas may karapatan ako sa lalaki kaysa kay Mary. Sa ginawa ko ay nagulat ito. Agad ako nilapitan at sinampal. Hindi ko nga nabasa ang reaksyon ni Doc dahil sa mabilis na kamay ng babae. Makatikang babae, Glycel. Ay no naman na inakit mo lang si Paul sa isla kaya ka pinatulan. Tapos ngayon maghahabol ka? Ikakasal na kaming dalawa. Mang-aangkin ka pa. Wala na bang ibang papatol sa'yo kaya mga agaw ka na lang ng boyfriend? Sabi nito sa akin matapos akong sampalin. Sa galit ay naikuyom ko ang aking kamao at isang malakas na suntok ang iginawad ko sa mukha ni Mary. Baka sakali lang mahimasmasan ito. Kailanman na hindi ako nang akit, talagang kaakit-akit ako. Sa ginawa ko'y nabalandra ito. Ang lakas ko palang sumuntok. Hindi ko nga akalaing nawala pala ako sa sarili. Mawala na lang lahat sa akin, wag lang si Paul. Ipaglalaban ko ang akin. Glycel, Mary, pwede ba? Tama na. Kaagad naman kaming inawat na dalawa ni Paul at dahil mukhang napuruhan si Mary, tinulungan ito ni Paul at nangihingi ng pag-unawa na tumingin sa akin. Walang iya kang babae ka. Ididimanda kita sa ginawa mo sa akin, mga agaw. Nanggagalaiti si Mary habang kita ko ang nasira nitong makapal na lipstick sa ginawa ko sa nguso nito. Sorry naman, hindi ako nakapagtimpi. Ikaw ang unang nanampal sa akin. Ikaw ang idedemanda ko. Kampante kong sagot na lalo nitong ikinagalit. Please, Glycel, mag-usap tayo sa ibang araw. Huwag ngayon, sana maintindihan mo ko. Pagsusumamo ni Paul na tumingin sa akin, hindi yun yung tipo na kinakampihan nito si Mary. Nauunawaan ko naman ang sitwasyon nito. Baka nga kaya hindi na ako magawang dalawin ng lalaki dahil sa babae. At bakit mo pa kakausapin ng babaeng to, Paul? Nakita mo ba ang ginawa niya sa akin? Panggagalaiti ni Mary. Isa pa, ikakasal na tayo. Huwag mong patulan ng babaeng walang modong to. Palibhasa mahirap kaya ugaling squatter. Dagdag pa ng babae. Mabuti na lang at walang gaanong dumadaan sa lugar na yon at walang nakakapansin sa amin. Mary, pwede ba tama na? Nagtitimpi si Paul kaya napatigil ang babae. Takot din pala ito sa lalaki habang ako umuusok na ang ilong sa galit dahil sa sinabi nito pero nagtimpi lang ako. Nang muli akong sulyapan ni Paul, tinanguan ko ito. Okay Paul, hihintayin kita mamaya sa bahay. Malambing kong saad bago lumapit kay Paul at walang babalang hinalikan nito sa labi. Kita ko ang panlalaki ng mga mata ni Mary bilang reaksyon sa ginawa ko. Pagkatapos ay nginitian ko siya bago ako tumalikod. Maging si Paul, nagulat din marahil sa ginawa ko at si Mary ay nganga. Dalawang rason kung bakit kailangan pakasalan ni Paul ang babae. Una, dahil may malaking utang na loob si Paul sa pamilya ni Mary. Pangalawa, dahil pakiusap ng magulang nito sa lalaki na pakasalan ng nag-iisang anak. At habang magkaharap kami ngayon ni Paul, ay nakikiusap ito sa akin na unawain ko. Sa totoo lang ay ako ang nais niyang pakasalan, bagay na hindi pa mangyayari. Kaya nakipagkita siya sa akin. Nagalit ako. Higit sa lahat ay nasaktan sa naging desisyon niya. Binaliwala nito ang namagitan sa amin. Nangako ka sa akin, Paul. Ngayon kung hindi mo kayang panindigan, wala na akong pakialam. Sinungaling ka. Nasasaktan man, kinontrol ko ang aking sarili. Minahal ko ang lalaking ito at binigay ang lahat pagkatapos dahil lamang sa utang na loob, ipagpapalit niya ako. Malaking kalukuhan. Unawain mo sana ako, Glycel. Mahal na mahal kita. Pagsusumamo ni Paul sa akin. Nung ibinigay ko ang sarili ko sa'yo, wala akong hininging kondisyon.
Isa pa, hindi rin naman ako umasa na pananagutan mo ko pero nangako ka. Ngayon kung pipiliin mo si Mary dahil sa buwisit na utang na loob mo sa pamilya niya, kalimutan mo na ako. Tandaan mo, kalilimutan na rin kita, okay? Galit kong saad kay Paul na puno ng hinanakitang boses. Hindi ko siya kayang isuko, pero kung hindi niya rin ako kayang ipaglaban para lang ako nagsayang ng panahon sa kanya. Glycel, sandali lang. Pigil ni Paul sa akin nang akma akong tatalikod, pero sa inis ko, sinampal ko siya ng malakas kaya lumagapak ang mukha nito. Deserve ni Paul ang bagay na yun. Anong akala nito sa akin? Magpapakamartir? Iiyak sa tabi, magmumukmuk dahil lang sa hindi ako nito kayang panindigan. Binigyan ako ng pangalawang buhay ng Diyos. Hindi ko yun sasayangin sa isang lalaking katulad nitong walang paninindigan. Matapos sampalin, nakipagtagisan ako ng tingin. Tandaan mong galit ako sa iyo, Paul. At tinutuldukan ko na ang ugnayan ko sa iyo simula sa araw na to. Magsama kayo ng Mary mo. Tsaka ako galit na tumalikod. Hindi na ulit ako pinigilan ni Paul dahil alam nitong masasampal ko ulit siya. Malaking bagay para sa akin ang ilang linggo namin sa isla para harapin ang mga hamon ng buhay, kaya kailanman hindi ako pinanghihinaan pa ng loob. Ay, nakakapagod. Ang daming customer kanina, anak. Naghahanap nga si Mrs. Diligencia ng isa pang dishwasher, kaso wala pang nag-a-apply. Sabi ni inay sa akin nang dumating ito ng hapong yun. Tinanggal ang bag sa balikat at inilapag sa sofa. Kasalukuyan ako nagtutupi ng aming mga nilabhan. Mag-a-apply na nga pala ako bukas, Nay. Tugon ko na malayo sa kanyang sinabi. Dagli namang napatingin siya sa gawi ko. Pero hindi pa nakakabawi ang katawan mo, sabi nito sa akin. Takang-taka siguro na akala babalik ako sa St. Anthony Hospital Medical Center. Para ano? Para makita sina Mary at Paul? Hindi na, wala na akong pakailam sa kanila. Wala naman ho akong ginagawa, isa pa, paano ko makakaipon para sa board exam kung hindi ako magtatrabaho? Hindi na kita pipigilan kung yan ang gusto mo. Alam ko namang naiinip ka dito sa bahay na mag-isa. Siya nga pala, ang sabi ni Mrs. Diligencia ay mag-stay ako sa bahay nila para malapit sa restaurant at hindi ko na kailangan mamasahe. Kaya nakiusap na lang din ako na isama ka. Total, malaki yung bahay at ilang employees ng restaurant lang ang stay-in. Mabuti at pumayag si Mrs. Diligencia. Mahabang pahayag ni inay na tuwang-tuwa pa. Makakasave na kami ng upa, kaya hindi na rin ako tumanggi. Ang nangyari sa halip na mag-apply ako kinabukasan, naglipat kami ng mga gamit sa bahay na aming titirhan. Sa aming nilipatan, may 10 kwarto at 7 lamang ang mga nakauko pa. Tawid lamang sa restaurant ni Mrs. Diligencia at walking distance sa school ni Hael, kaya malaking bagay para sa amin. Gabi lang naman kami sa bahay dahil natanggap agad ako sa isang pharmacy. Minimum kaya okay na. Buong akala ko, magiging maayos na ang lahat sa amin. Subalit isang umaga, nagduduwal ako't hilong-hilo. Halos 3 linggo pa lamang akong pumapasok bilang pharmacist. Tsaka ako lang napagtanto na simula na makabalik ako galing isla, hindi na ako dinatnan at alam ko na agad ang ibig nung sabihin. Buntis ako at para makasigurado, agad akong bumili ng PT. Ganun na lamang ang panlulumo ko matapos mapag-alaman ng buntis nga ako. At dahil ikakasal na si Paul at wala na akong maaasahan mula sa kanya, labis ko pa ring ikinatuwa yun. Sabi ko sa aking sarili, kaya kong palakihin ang anak ko. Ang aming magiging anak ni Paul, ang alaala kong minsang dumating siya sa buhay ko. Anong sabi mo, anak? Buntis ka? Nanggilid ang luha ni inay nang ipagtapat ko sa kanya ang totoo. Umaga yun at papasok na siya sa trabaho. May nangyari sa amin ni Doc sa isla pero hindi po sinasadya. Mahal ko kasi siya. Pinilit kong wag umiyak. Kung ganun, bakit hindi mo sabihin kay Doc? Paano ang anak nyo? Ikakasal na po siya, inay. Bali wala akong tugon. Ano? Muli itong napasigaw sa gulat. Paano ka ngayon? Paano ang anak nyo? Mag-isip ka nga ng maayos, Glycel. Kausapin mo ang lalaking yun, kundi ako ang kakausap sa kanya. Ikaw ang dapat niyang pakasalan at hindi ang kung sino. Huwag mo nga hayaan na ikaw ang magdusa. Ganoong pareho ninyong ginusto yan. Hanggang sa tuluyang nagalit si inay. Sa buong maghapon, tinimbang ko ang aking sarili. Ang sinabi ni inay, may punto nga naman ito. Aba, pareho nga naman kami nagpakasarap. Dapat lang napanagutan niya ako.
Tama, buntis ako at higit na kailangan itong pakasalan ay ako at hindi si Mary. Bakit ko nga pala hayaang maging masaya ang babaeng yun? Kinabukasan, tinungo ko ang bahay ni Paul upang ipaalam na buntis ako. Subalit sinabi ng guard na wala ang lalaki dahil araw ng kasal nito at ni Mary. Ako naman, nagmamadaling tinungo ang simbahan. Pipigilan ko ang kasal. Mami, gusto ko paglaki ko maging doktor tulad ni Daddy. Dinig kong sabi ni Rasher. Ako po mami, pulis. Saad naman ni Aaron. Ako naman po mami, pilot. Si Saber na nakangiti. Ang hindi lang yata sumali sa usapan ay si Lay, ang nag-iisang baby girl ko sa quadruplets. Tahimik lang itong kumakain ng paborito nitong pancake. Umaga yun at nasa komedor kaming lahat at nag-aalmusal. Yes, quadruplets lang naman ang nabuo namin ni Doc Paul sa isla. Kalain mo yun, ganun katindi ang sperm ni Doc? At dahil hindi ko napigilan ang kasal ni Paul at Mary noon dahil tapos na ang seremonya ng kasal nila pagdating ko ng simbahan, kaya naman napagtanto kong walang forever. Masaya pa rin ako dahil nasa akin ang mga anak ko at hindi ko naman ipinagkakait kay Paul na makita nito ang anak namin. Isa pa ay kailangan ko ng financial support mula rito dahil hindi lang naman nag-iisa ang binuong similya nito sa matris ko, kundi 4. Hindi nga lang madali para sa akin na tanggapin ng lahat, pero wala naman akong choice. 4 na taon ang matulin na lumipas at 3 taon na ang mga anak namin. Masasabing parang kailan lang simula noong pinagbubuntis ko sila. At heto, hindi ako nakakaramdam ng pagkainip sa tuwing nasa bahay ako dahil sa 3 makulit. Si Lelang naman kasi ang tahimik at may sariling mundo. Naging okay na rin kay inay ang setup namin ni Paul. As if may choice ako. Ang mahalaga, nasa maayos na bahay kami kasama ang 2 yaya ng quadruplets. At every weekend, dinadalaw ni Paul ang mga bata. At ako naman, patuloy na nagtatrabaho. Hello kids, good morning! Naputol lang ang kwentuhan ng 3 kong anak nang sumungaw ang ulo ni Paul sa pinto ng komedor. Nakaplaster sa mga labi ang matamis ng ngiti ng lalaki. Daddy! Masayang sigaw ng lahat at bumaba sa upuan. Nag-uunahang lumapit at yumakap sa ama. Isa-isa itong niyakap ni Paul at binigyan ng halik. Halatang na-miss nito ang 4 na anak. Sa 1 linggo, 1 araw lang nakikita at nakakasama ni Paul ang mga bata. Minsan ang naitanong sa akin ni Eran kung bakit hindi namin pwedeng makasama lagi ang ama nito. Mahirap ipaliwanag dahil nga may asawang iba ang ama ng aking mga anak. At ang sabi ko na lang, maliit pa ito at hindi pa mauunawaan ang mga mangyayari. Daddy, bakit po ang tagal niyong dumalaw? Malungkot na tanong ni Saber. Kasi busy si Daddy sa hospital. Hinaplos ni Paul ang ulo ng anak. Bakit po ba ayaw niyong tumira dito para kasama ka namin ni na Mami? Tanong naman ni Eran. Natigil si Paul, tila nangapa ng isasagot at tumingin sa gawi ko. Kasi baby, malayo ang hospital na pinapasukan ko. Pagdadahilan niya. Kung ganun, kami na lang ang sasama po sa inyo. Wika ni Rasher. Nauunawa ang tinignan ni Paul ang mga anak namin bago tumingin sa gawi ko. Pansin ko na sina Saber, Rasher at Eran ang madalas mag-demand ng oras mula sa ama. Sila ang mahilig magtanong kung bakit hindi kami pwedeng magkakasama sa iisang bubong. Bagay na hindi ko kayang ipaliwanag pa sa ngayon. Hanggat maaari, ayaw ko silang bigyan ng rason para magtampo. Mahirap para kay Paul na hatiin ang oras nito para sa 2 pamilya. Lalo pa at labag sa kalooban ni Mary na magpahanggang ngayon, may komunikasyon pa rin kami ng lalaki para sa aming mga anak. Nagsiselos pa rin ito hanggang ngayon kahit na para lang naman sa mga anak namin ang dahilan kaya dumadalaw ang lalaki. Ang mahalaga, nagagawa ng paraan ni Paul na mapapayag si Mary para madalaw ang mga anak. Hindi umiimik si Paul sa sinabi ng anak kundi inaliw ang mga ito. Katulad ng mga nakaraan, ipapasyal ni Paul ang mga bata, manunood ng sine at kakain sa labas. Buong maghapon magkakasama ang mag-aama habang ako may iwan sa bahay at sasamantalahin kong linisin ang buong bahay at maglaba katuwang si inay na walang pasok kapag araw ng linggo. Si Hael naman nasa Cebu dahil nandoon ang trabaho. Anak, bakit hindi ka sumama sa kanila? Pagkakataon nyo na yun makapagbanding na buong pamilya. Lumapit si inay, bit-bit ang iilang labahin.
Sa halip kasi na ako ang sumama sa mag-ama ay ang dalawang yaya. Ayoko po, Nay. Alam niyo naman ang rason. Baka sa susunod, magkaroon pa ng dahilan si Mary na hindi payagan si Paul na madalaw ang mga bata. Ayaw kong selos ang maging dahilan ng lahat. Kawawa ang mga anak ko. Alam ko naman kung gaano namimiss ng apat si Paul. Bakit ba naman kasi pumayag ka sa sitwasyon yung ganito? Kayo ang nagmamahala ni Paul. Naiinis na sabi ni Inay. Naku Inay, ayoko nang isipin pa yan. Ayoko ma-stress, baka mabawasan pa ang beauty ko. Tinawanan ko na lang ito. Hindi ko naman talaga siniseryoso pa ang lahat. Tapos na ako magsenti sa hindi pagpili sa akin ni Paul. Sa ngayon ay iisa na lang ang mahalaga sa akin, ang aking mga anak, at masaya na ako sa sitwasyong ganito. Gabi nang dumating ang mag-aama at naririnig ko ang masayang tawanan ng apat. Ang lahat ay hindi matatawaran ng kasiyahan. Sakto din at nakaluto na ako, pero tapos na palang kumain ng mga bata. Binihisan ka agad ito ng yaya at pinatulog dahil pagod sa pamamasyal. Salamat Paul, ingat ka sa pag-uwi. Sabi ko sa lalaki na inihati dito sa labas at ako na rin ang nagbukas ng gate. Sa halip na umimik, nanatili itong nakatitig sa akin. Nababasa ko sa mga mata ni Paul na may nais itong sabihin pero tila nag-aalangan. Narinig ko kasi kina Eran at Saber na pinipigilan si Paul na umalis at dito na nais magpalipas ng gabi. Pero sinabi ng lalaki na may pasok ito bukas. Nangako na lang na babalik next Sunday. Naisip ko lang na baka napapagod na si Paul sa sitwasyon nito. Huwag naman sana. Paul, kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Hindi yung nakikipagtitigan ka pa sa akin. Pinag-cross ko ang dalawang braso ko sa aking harapan at bahagya itong inirapan. Ayoko ng ganitong pakiramdam. Malakas pa kasi ang epekto ni Paul sa akin. Gusto ko lang magpasalamat sa'yo. Malumanay ang tono nito. Okay, you're welcome. Walang anumang tugon ko. Minsan pa ako nitong tinitigan ng matagal bago tila napipilitang sumakay sa kotse. Naiiling na lang ako nang tuluyang makaalis si Paul. Hindi man ako magtanong, pero batid kong kami ang gusto nitong makasama kaysa kay Mary. Pwes dapat lang nitong pagdusahan ng hindi pagpili sa akin. Ano to? Tanong ko nang iabot sa akin ni Creefer ang isang punpun ng bulaklak. Hapon at nasa locker ako't pauwi na sana. Katrabaho ko si Creefer sa pharmacy na aking pinapasukan. Ano pa, edi flowers. Pamimiloso po nitong tumawa. Alam kong flower to ang ibig kong sabihin. Para saan? Ba't kailangan mo kong bigyan ng ganito? Napakamot ang binata sa noo. Naniligaw ako, Glycel. Yung mga parinig ko sa isang babaeng gusto ko, ikaw yun. Diretsang pagtatapat nito. Hilaw akong natawa bago ibinalik kay Creefer ang isang punpun ng bulaklak. Dismayado naman itong napatingin sa akin. Tatapatin na kita, Creefer. 4 ang anak ko at umaasa sila ng buo at masayang pamilya. Ang lalaking nais nilang makasama ay ang ama nilang si Paul. Kaya kung ano man yung nararamdaman mo, ikain mo na lang yan, wala kang mahihita sa akin. Tinalikuran ko na sana siya subalit pinigilan ako nito sa kamay. Wala ka nang aasahan sa ama ng mga anak mo, Glycel. Pigil ang palad kung saad nito. Alam kasi ni Creefer ang tungkol sa past ko. Lahat ng workmate ko ay alam ang tungkol sa akin. Kahit naman hindi ako pinanagutan ni Paul, hindi naman ito pinabayaan ng mga anak namin. Yun lang ay masaya na ako. Agad kong binawi ang kamay kong hawak nito. Well, hindi naman kasi ako maasa kaya walang masakit. Hindi ko rin kailangan ng love life. Bibigay ko na lang sa mga anak ko lahat ng free time ko. Wala pa akong sakit sa ulo. Nakatawa kong sabi. Tinignan ako nito. Alam ko ang tunay mong nararamdaman, Glycel. Magaling ka lang magtago. Minsan na ako nabigot nasaktan sa una kong minahal. Nang magpakasal siya sa iba't ipinangako ko rin sa sarili kong hindi na iibig sa iba. Pero hindi ako naging masaya. Hanggang sa nakilala kita at siguro panahon na para maging masaya ako. Glycel, hayaan mo kong mahalin ka. Muling kinuha ni Creefer ang aking palad. Ayoko magulo ang isipan ng mga anak ko. Hindi ko alam ang iisipin ng mga ito kapag may ibang lalaki sa buhay ko at ibang babae sa buhay ni Paul. Kaya sinarado ko na ang puso ko sa iba. Hindi madali para sa 4 kong anak ang sitwasyon namin ni Paul na magpahanggang ngayon hindi ko pa maipapaliwanag sa kanila. Kaya ngayon pa lang, tinanggihan ko na si Creefer. Tanggap naman ng lalaki ang dahilan ko. Mas marami pa nga naman dyan kaya hanggang magkaibigan na lang kami.
Mabait naman si Creeper. Ito yung tipo ng lalaki na mahirap tanggihan, pero nag-iisa lang ang mahal ko at patuloy na mamahalin. Doon tayo, mukhang masarap. Turo ni Creeper sa isang restaurant na aming madadaanan. Inihatid kasi ako nito sakay ng motor nitong service. Hindi ko na siya tinanggihan pa sa bagay na yun. Kalabisan na kung kahit sa pag-aya nitong kumain sa labas ay tanggihan ko pa. Wala namang masama ron. Iginarahin nito ang motor sa harapan ng resto. Matapos tanggalin ang suot na helmet, tinignan ang pangalan ng restaurant. Oo nga, mukhang masarap. Wika ko. Delisyoso kasi ang pangalan ng resto. So tara, magkasabay kaming pumasok sa loob upang matigilan ako dahil saktong palabas sa pinto sina Paul at Mary. Mukhang nag-take out lang ang dalawa dahil may bitbit na supot si Paul. Kapwa kami natigilan. Si Paul na nakatingin kay Creeper. Ako na napatingin sa kamay ni Mary na nakakawit sa braso ng mahal ko. Sana ako ang nasa pwesto nito ngayon. Creeper! Galak na saad ni Mary na nakangiti. Magkakilala pala ang dalawa. Mary! Natigilan din si Creeper at nagkatitigan. Matagal na nag-usap ang mga mata. Ibig bang sabihin ito kayo na ni Glycel? Tanong ni Mary. Oo. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang hinawakan ni Creeper ang isang palad ko. Kaya nakita ko na patingin si Paul sa kamay namin at kapansin-pansin ang pagbabago ng mood nito. Napairap si Mary sa akin. Hindi ko maintindihan ang nangyayari. Pilit kong binawi ang palad ko kay Creeper. Ngunit hindi nito binitiwan yun. Bagkus ay hinila ko papasok sa loob ng restaurant at nilagpasan namin ang dalawa. Ramdam ko ang pagsunod ng mainit na titig ni Paul sa akin. Natuklasan kong ex-GF pala ni Creeper si Mary. Ito pala ang ex-GF na tinutukoy ni Creeper na nagpakasal sa iba. Dahil lang sa ayaw ng mga magulang ni Mary sa lalaki na ang gusto ng mga ito ay si Paul. Bakit hindi mo ipinaglaban? Mahal mo naman pala. Asik ko habang kumakain kami. Ikaw, bakit hindi mo ipinaglaban? Natatawang balik tanong nito sa akin. Mahina din ako natawa bago mapait na tumingin sa kanya. Naalala ko kasi yung time na tumakbo ko patungong simbahan para lang pigilan ang kasal nilang dalawa ni Mary, subalit nabigo ako. Ipinaglaban syempre, pero anong magagawa ko kung hindi talaga kami ang para sa isa't isa? Eh di tanggapin, mapait kong tugon. Hindi pa naman huli ang lahat. Gusto mo ba na tulungan kitang ibalik si Paul sa'yo? Nabasa ko sa ngiti ang pilyo nitong iniisip. Ayoko ng gulo, Creeper. Wag mo na ako idadamay. Ano mang nasa isip mo ngayon, desisyon mo lang yan. Mahina itong tumawa. Gusto mo bang malaman kung anong nasa isip ko ngayon, Glycel? Napapakagat ito ng ibabang labi. Gusto ko lang matawa. Ayokong alamin, bahala ka. Nagpatuloy ito sa pagkain at pagkatapos naming kumain, nag-take out ako para kina Saber, Rasher, Lay at Eran. Tsak ko namang nakapagluto na sa bahay para sa hapunan, kaya para na lang sa mga bata ang binili ko. Nagpahatid na rin ako kay Creeper sa bahay. Marami pa akong gagawin pagdating. Gusto ko nang umuwi ng maaga. Pagdating, hindi na pumasok ang lalaki at nagpaalam agad dahil ayokong makita ito ng mga anak ko. Mami! Excited na sumalubong sa akin ng mga bata. Tuwang-tuwa sa pasalubong ko, kaya makikitang nag-aagawan ng mga ito. Inasikaso naman kaagad ng yaya para mapakain ang mga bata, lalo at ginabi na ako. Pagkatapos kong maglinis ng katawan at magbihis, tsaka ako tinungo ang mga bata. May ilang oras kaming nagbanding. Sinisiguro ko na kahit working mama ko, may oras pa rin ako sa mga anak ko. Ako na rin ang nagpatulog sa mga ito. At dahil nga hyper, halos alas 9 na ng gabing nakatulog ang apat. Paglabas ko ng kwarto ng mga bata, sarado na ang lahat ng ilaw sa sala. Tulog na marahil ang dalawang yaya. Kami lang naman ang nandito dahil umuuwi lang si inay kapag linggo at day off. Papasok na sana ako sa silid ko nang makarinig ako ng katok sa pinto na ipinagtaka ko. Sino yun na tanong oras na? Hindi kaya umuwi si Hael? Pero paano naman itong makakapasok ng gate? Wala naman itong susi maliban kay Paul. At para matapos na, binuksan ko na lang ang pinto upang tumambad sa harapan ko si Paul. Ito nga, hindi ako nagkamali. Paul, gabi na, anong ginagawa mo dito? Nagtataka ko siyang tinignan. Sa halip na sumagot, niyakap ako ni Paul. Glycel, mahal na mahal kita. Nalanghap ko kaagad sa hininga nito ang alak nang siilin ako ni Paul ng halik sa labi.
Matagal kong pinagmasdan ang natutulog na si Paul sa silid ko. Bahagya pa itong naghihilik. Nakatulog ang lalaki matapos kong dalhin sa kwarto. Siguro ay dahil sa kalasingan. Hindi naman ako nagtanim ng galit at hinanakit sa ama ng aking mga anak dahil lang nagpakasalito kay Mary. Alam ko namang ako ang mahal ni Paul. Hindi lang nito matanggihan ng mga magulang ng babae. Kasi nga, mayaman si Paul kumpara kay Creefer. Medyo matapobre itong mga magulang ni Mary. Iyon ay hinuha ko lang base sa napag-usapan namin ni Creefer kanina. Kaya heto, damay kami ni Paul maging ang mga anak namin. Habang nakatitig ako sa lalaki, biglang tumunog ang cellphone ni Paul na nasa bulsa nito. Kinuha ko yon at nakita kong tumatawag si Mary. Naka-flash kasi ang pangalang Nurse Mary sa screen. Hinayaan ko lang mamatay ang tawag. Kasunod nun ay nag-message ang babae. Binasa ko yun, maging ang naunang mensahe ni Paul sa babae. Nakikipaghiwalay na ito at hindi na raw kaya pa ni Paul na magsama ang dalawa sa isang bahay dahil hindi daw nito mahal ang babae. Habang pinipigilan naman ni Mary ang lalaki at sinabing isusumbong sa mga magulang. Nabasa ko pa ang mga unang konvo ni na Paul na madalas hindi umuwi ang lalaki sa bahay at kung saan-saan natutulog si Paul. Napatingin akong muli sa lalaking mahimbing na natutulog sa ibabaw ng aking kama. Parang pinipiga ang aking puso. Bakit kailangang magdusa ni Paul? Bakit kailangan niya magdusa sa isang bagay? Dahil dito, nakadama ako ng inis kay Mary. Nireplyan ko ito. Sinabi kong lasing si Paul at nasa bahay. Nagpakilala rin ako ng maayos at sinabi sa chat na pauuwiin si Paul kapag nagising. Ang kaso, galit na galit si Mary at tinawag akong mga agaw, bagay na nagpatayo sa aking sungay. At talagang ang ginagalit ako nito ng husto. Pinatulan ko ang babaeng makipagbardagulan sa chat. Hindi ko siya inurungan, lalo at tinawag akong mga agaw. At ako pa raw ang nagpapunta kay Paul sa bahay, samantalang nagulat ako sa pagsulpot nito sa harap ko. Hindi ka mahal ni Paul, Mary. Si Creefer ang nagmamahal sa'yo. Sa kanya ka magiging masaya, hindi kay Paul, dahil ako ang mahal niya. Kung ako sa'yo, maawa ka sa sarili mo. Palayain mo na siya. Huling chat ko sa kanya bago ko i-turn off ang cellphone ni Paul at lumabas sa kwarto. Sa silid muna ako ng mga bata matutulog para makapagpahinga ng maayos ang lalaki. Tingin ko kasi parang walang tulog at pahinga si Paul. Sa tabi ni Leia ako natulog. Tutal, mag-isa lang ito sa kama. Kinabukasan, maaga akong gumising para magluto ng almusal. Gising na rin si Yaya Celia at nagluluto ng sopas. Isa iyon sa paborito ng aking quadruplets, kaya tuwing umaga, iyon ang niluluto ni Yaya Celia. Good morning, ma'am. Umuwi pala si Sir kagabi. Nakita ko ang kotse niya sa garahe. Puna nito at ngumiti. Oo, lasing din, kaya sa kwarto ako ng mga bata natulog. Nagtimpla muna ako ng kape bago siya tinulungan. Alam mo, ma'am, hindi ko alam kung kanino ko maawa. Sa'yo, kay Sir o sa mga bata. Nababasa ko sa inyong lahat na nais ninyong magkakasama. Tugon ni Yaya. Yaya, hindi natin pwedeng pagsamahin ng tubig at langis dahil imposible yun. Tanggap ko na. Mahal ko si Paul. Gusto ko magkakasama kaming lahat. Pero may asawa na siya at hindi niya kami pinili. Pahayag ko sa malungkot na boses. Dahil huli ko nang nalaman na buntis ka, Glycel. Kung nung una pa lang sinabi mo sa akin bago ang kasal namin ni Mary, baka hindi ko itinuloy. Boses mula sa aming likuran. Si Paul yun at nasa pinto ng komedor. Halatang narinig ang sinabi ko kaya nagkatinginan kami ni Yaya Celia. Walang namutawis sa mga labi ko nang tuluyang makalapit sa amin ng lalaki. Sakto at luto na tong sopas. Maiwan ko na muna kayo para makapag-usap ng maayos. Siguro ay panahon na para magsama-sama kayo. Pinatay ni Yaya Celia ang kalan matapos tikman ng niluluto bago kami iniwan. Ako naman ay nagbaba ng tingin. Kahit naman magsumbatan pa kami ni Paul, hindi na maibabalik pa ang lahat. Kung gusto mo ng kape, ipagtitimpla kita. Tsak kung nag-aalala na sa'yo si Mary. Sana next time kung iinom ka, siguraduhin mo kung saang bahay ka uuwi. Sad kong medyo naiinis. Bakit? Ayaw mo bang umuwi ako rito? Bahay ko rin naman to ah. Nag-aalala ka ba kung anong iisipin ng boyfriend mo kapag nandito ko? Nasa tono ni Paul ang pagsiselos. Napataas naman ang aking isang kilay. Si Mary ang iniisip ko, Paul. Paano kung sugurin niya ako rito at makita siya ng mga anak ko? Siyempre magtatanong sila.
Masasaktan kapag nalaman nilang may ibang pamilya na yung ama nilang inaasam nilang makasama. Sa inis, bahagyang tumaas ang aking boses. Mabilis ako nilapitan ni Paul at kinuha ang 2 kamay ko. Hindi ko na kayo iiwan pa ng mga anak ko, Glycel, dahil hindi ko na kayang makita kung may kasamang iba. Kagabi, nagdesisyon na akong iwan si Mary. Saad nitong ikinagulat ko naman, agad ako nagpumiglas sa pagkakahawak nito sa aking kamay dahil malaking gulo itong nais nitong mangyari. Alam kong hindi papayag ang babae. Baka nga sa mga oras na iyon, naghahanda na itong sugurin kami. Pero hindi ako binitiwan ni Paul. Glycel, makinig ka muna. Fake ang kasal namin ni Mary. Pinaniwala ko ang mga magulang nito na totoong kasal yun pero hindi. Ni minsan hindi ko ginalawang anak nila. At batid ni Mary na hindi ko siya mahal. Subalit palagi niyang sinasabing matututunan ko siyang mahalin. Sa 4 na taon, ikaw lang ang minahal ko, Glycel. Patawarin mo ko. Iyakap ako ni Paul sa mga sandaling yun habang nagpapaliwanag sa akin. Sadyang mahal ko lang talaga si Paul at hindi karupukan yung tinanggap ko ang paghingi niya ng tawad sa akin dahil kapwa na kami nagdusa dahil kay Mary at sa mga magulang nito. Kaya naman binigyan ko siya ng pagkakataon para patunayan sa akin ang sinasabi nitong pagmamahal at sa araw na iyon haharapin ni Paul ang magulang ni Mary upang sabihin ang pakikipaghiwalay sa babae at umaasa ako sa positibong mangyayari. Mami, di po ba Sunday ngayon? Dapat po nandito si Daddy. Habang nag-aalmusal kami ay sabi ni Saber, malungkot at ayaw galawin ng pagkain sa plato. Kaya nga po Mami, excited na nga po akong mamasyal kasama si Daddy. Nagkakandanguso naman si Eran habang nagsasalita. Kapag ganitong araw ng linggo, mas maaga pa sa akin magising ang mga 4. Alam na kaagad ang gagawin, kakain, maliligo at magbibihis para pagdating ng ama, handa na ang lahat. Siguro nasanay ang mga ito na maagang dumadating si Paul. Ilang araw na ang lumipas simula nang sabihin sa akin ng lalaki na makikipaghiwalay ito kay Mary. Walang pasabi kung kailan babalik, kung naayos ba nito ang gusot sa pagitan ng dalawa. Alam kong dadaan ito sa butas ng karayom sa pakikipaghiwalay kay Mary. At hindi ako umaasa na matutupad ang sinabi ng lalaki. Saber, Eran, kumain na kayo. Maaga pa para magsenti. Isipin ninyong kapag hindi dumating si Daddy ngayon, may patient siya sa hospital. Saway niya sa 2 na lalong ikinalungkot ng mga mukha nito. Maaga naman po si Daddy na nagpunta last Sunday. Tsaka sabi niya sa amin before po siya umalis, mas maaga siya ngayon. Tuluyang binitiwan ni Eran ang kutsara at tinidor. Kaya nga po Mami, kapag hindi ba dumating si Daddy ngayon, bakit hindi siya tumawag? Hindi na nakatiis ang isa ko pang anak na si Rasher at sumali sa usapan. Si Lay ay hindi makasingit sa 3 pero nakikita kong malungkot din. Mga anak, masanay na kayo na walang oras ang dad ninyo dahil may trabaho siya. Hayaan nyo at babawi si Daddy next time. Para hindi na kayo malungkot, tayo na lang nila Lola ang mamamasyal kasama si Yaya Celia. Nakangiti at galak kong sabi sa kanila para matuwa naman ang mga ito. Pero wala ako narinig na kahit anong tugon mula sa quadruplets. Katahimikan ang namutawi sa loob ng komedor, pati ata ingay ng kutsara at tinidor ay naglaho. Hindi nga naman iyon inaasahan ng 4. Ano nga ba ang pagkakaiba kung this time ako naman ang kasama ng mga itong kumain sa labas at mamasyal? Sa bagay ako, buong linggo nilang nakakasama at si Paul isang araw lamang. Malaki nga naman ang diferensya nun. At kahit anong pilit kong kumbinsi sa 4, ay parang pinagsakluban ng langit at lupa ang mukha ng mga ito. Pagkatapos mag-almusal, tahimik at malungkot na bumalik sa silid ang 4. Hindi matanggap ng mga anak ko na hindi dumating ang kanilang ama. Wala nga naman kasing ibang hiningi ang mga ito kay Paul, kundi konting oras lamang. Nasaan ba kasi si Paul, anak? Dapat kahit na may pasok siya, inabisuhan niya ang mga anak niya. Aba, ilang linggo na nga lang siyang may oras sa mga bata tapos papalya pa. React ni inay nang hindi nga dumating si Paul sa araw na iyon. Kaya nagkulong sa kwarto ang mga anak ko at pinagkasya ang mga sarili sa panonood ng cartoon. Wala naman akong problema sa mga bata. Mababait at madaling sawayin. Hindi ito katulad ng mga ibang bata na parang aso't pusa kapag nagkakadikit. Napapansin ko sa kanila na mahal ng magkakapatid ang isa't isa. Oras lang talaga ni Paul ang problema sa mga bata. Inay, alam naman natin ang trabaho ni Paul.
Siguro may emergency call sa hospital kaya ganun. Tugon ko sa kanya. Wala naman kasing alam si inay sa pinag-usapan namin ni Paul bago kami naghiwalay. Umaasa pa rin ako na babalik si Paul sa amin at hindi na kami magkakahiwalay pa. Alam kong sa mga oras na yun, patuloy itong nakikipaghiwalay kay Mary. Naku Glycel, wag mo nang ipagtangguli ang ama ng mga anak mo dahil wala akong kaamor-amor sa kanya. Ayun nga at hindi man lang pinansin ng mga apo ko ang pasalubong ko sa kanila at parang mga Biyernes Santo ang mga muka. Hay nako. Pati si inay ay ramdam kong mainit ang ulo. Inakbayan ko siya at inaniyahan sa komedor para makapag-almusal. Tanghali na kasi ito ng dating. Mabutit naaliw ko si inay at nakipagkwentuhan sa akin. Saktong dumating si Hael, bandang tanghali galing Cebu na maraming pasalubong sa mga pamangkin. Kaya nabaling ang atensyon ng apat sa tito ng mga ito. Saglit na kalimutan ang pagkukulang ng kanilang ama. Naririnig ko ang tawanan ng apat habang nakikipagharutan kay Hael sa may garden. Kami ni inay magkatuwang na nagluluto para sa pananghalian. Hindi rin po ako magtatagal, inay, ate Glycel. Mahigpit yung boss kong babae. Dinalaw ko lang talaga ang mga pamangkin ko. Sabi ni Hael at isa-isang pinisil sa muka ang cute kong mga anak. Huling pasyal sa amin ni Hael nitong nakaraang buwan pa. Supervisor ito sa isang hotel sa Cebu. Maayos ang sweldo, mahigpit nga lang sa trabaho. Pangatlong napasukan na ito ng kapatid ko at nakakapagtakang nakapagtiyaga ito. Siguro maganda itong boss mo anak. Nakakapagtakang kahit masungit tsinatyaga mo. Pasaring ni inay. Ang lakas ng tawa ni Hael sa sinabi ni inay. Si inay talaga. Nag-iipon ako. Gusto kong bumili ng sasakyan konting tiis pa. Pagkuway dumukot sa wallet ng lilibuhin at inabot kay inay. Ang gusto ni Hael, huminto na sa pagtatrabaho si inay at pumirmi na lang sa amin. Kaso ay naiinip nga daw ito at isa pa, magaan naman daw ang trabaho ni inay dahil maraming empleyado sa restaurant ni Mrs. Diligencia. Kinahaponan ay magkasabay umalis sina inay at Hael dahil nga gustong makabanding ng kapatid ko ang aming ina. Mukhang i-date ni Hael si inay. Next month na ulit ang balik nito. Kaya tahimik na muli ang aking mga anak sa loob ng kwarto. Maaga din nakatulog dahil sa pagod sa pakikipaglaro. Mabuti at nakaiwas ako sa mga tanong ng apat at hindi pagsipot ng ama nito. Pasado 10:00 ng gabi, dinig ko ang paggarahe ng pamilyar na sasakyan. Napabangon ako sa higaan at ibinalabal ang blazer ko dahil nakasuot ako ng pantulog. Agad kong binuksan ang pinto. Si Paul iyon at nakita kong ibinababa nito ang ilang bagahe mula sa loob ng compartment ng sasakyan. Pakahulugan na dito natitira dahil dala na nito ang mga gamit. Paul! Umalon sa puso ko ang saya at malalaki ang hakbang na ito ay nilapitan. Nakangiti akong sinalubong ni Paul at nakabuka ang mga bisig para ikulong ako sa mga iyon. Okay na ang lahat, Glycel. Hindi na tayo maghihiwalay. Magkakasama na tayo ng mga anak natin. Makakapasyal tayo at magsasama ng masaya. Mahal na mahal kita. Kayo ng mga anak ko. Masayang saad ni Paul habang ako ay niyayakap. Ewan ko ba kung bakit ngayon pa ako naiyak. Siguro dahil sa matinding kaligayahan. Wala akong masabi kundi ang pasasalamat na sa pagkakataong iyon, tinupad ni Paul ang pangakong hihiwalayan si Mary. Hindi nga lang naging madali ang lahat, kaya nga hindi ito nakarating kanina. Wala na rin daw magawa ang mga magulang ni Mary sa naging desisyon ni Paul. Eto pa rin ang magdedesisyon para sa sariling buhay. Kinabukasan, hindi inasahan ng mga anak nila na masusumpungan ng ama. Tuwang-tuwa ang apat, lalo at nangako si Paul na hindi na kami lahat magkakahiwalay pa. Wala pang isang buwan, nagpakasal na kami ni Paul na dinaluhan ng aming mga kaibigan, kasama sina Dali at Irma. Kapwa na rin may love life ang mga ito at masaya. Sa ngayon ay sinusuyo ng muli ni Creefer si Mary, hoping na magkabalikan ng dalawa. Sinong mag-aakalang sa huli, mabubuo rin ang aming pamilya. Simula noon, walang araw na hindi naging masaya ang aming mga anak ni Paul at ganoon din kaming mag-asawa. Nangako sa isa't isa na wala nang makakapaghiwalay sa amin hanggang sa kami ay tumanda.